Isang portal na naglalabas ng hukbo ng mga halimaw ang biglang lumitaw sa gitna ng isang urban na kalye. May isang grupo ng mga adventurer na nakikipaglaban sa mga halimaw na ito. Sila ang mga tagahanap ng ginto at bawat isa sa kanila ang pinakamalakas sa lahat ng mga adventurer. Malapit ng matapakan ng isang monster ang isang sibilyan. Marami sa mga Golden Seekers ang nakakita sa kanya pero wala silang pakialam at nag-aaway lang kung sino sa kanila ang gagawa ng gawain na iligtas siya. Habang nag-aaway sila, nilalapit lang ng dambuhalang halimaw ang sarili sa biktima nito. Biglang tinamaan ito ng isang malakas na sipa sa mukha na nagtulak dito palayo sa biktima. Tinanong ng lalaking dumating upang iligtas kung ayos lang siya. Si Kyo iyon, ang leader ng mga Golden Seekers, at sa kanyang ngiti, tila magiging maayos ang lahat. Si Kyo ay tumatalo ng mataas upang makita ang lahat ng paparating na mga monster. Gamit ang kanyang mahikang sinag ng liwanag, marami sa kanila ang agad na nawala. Sobrang siya'y makapangyarihan na kahit ang iba pang mga Golden Seeker ay humahanga. Alam nila na basta't mayroon siyang magic ng oras, palagi niyang malalaman kung ano ang gagawin ng monster bago pa man sila umatake. Patuloy nilang pinapanood at nakikipaglaban sa mga halimaw na humanga pa rin na maaari pa rin siyang tawaging tao. Makalipas ang ilang sandali, isang ahas na halimaw na lang ang natitira sa labas ng portal. Naniniwala si Kyo na kung mapagtatagumpayan nila ito, magdadala ito ng kapayapaan sa mga tao. Sinasabi niya sa iba pang mga Golden Seeker na isasara niya ang portal gamit ang kanyang mahika. Bigla siyang tinamaan ng isang mahikang atake mula sa likod na nagtulak sa kanya papasok sa portal. Tinitingnan niya na nakasara na ng kanyang mga kasamahan ng portal gamit ang isang mahiwagang bilog. Nabigla si Kyo. Sa kabila ng kanyang kakayahang makita ang hinaharap, hindi niya inakalang siya ay pagtataksilan. Tinanong niya sila kung bakit nila nagawa ito. Sinasabi ni Nathan na may mapaglarong ngiti na ang kanyang pagiging inosente ang dahilan kung bakit siya nagtaksil sa kanya. Sinasabi ng lahat ng kanyang mga kasamahan na isa siyang halimaw na may level 100 na oras na mahika. Ibinabahagi nila ang kanilang galit sa kanyang ugali na palaging pinapahamak sila sa mapanganib na sitwasyon, lahat para makatulong sa mga tao habang ang gusto lang nila ay kumita ng pera. Sinasabi ni Nathan na ito na ang huli nilang pagkikita at paalam na siya habang nananawagan si Kyo na pakawalan siya mula sa portal ngunit tanging nanonood lang sila. Hindi siya makapaniwala na isisisi nila ang lahat sa kanya dahil lang sa ganitong kababaw na dahilan. Naalala niya ang magagandang sandali nilang magkasama bilang mga kasamahan at kung paano akala niya ay pareho nilang pinapangarap na protektahan ang mundo mula sa mga halimaw. Pagkatapos ay dumating ang mga halimaw mula sa likuran niya, ngunit nagawa niyang mapigilan ang mga ito bago sila makalapit sa kanya. Nagulat siya nang makita na may napakaraming halimaw na halos sabay-sabay na umatake sa kanya. Inilalabas niya ang kanyang paningin sa hinaharap ngunit naging itim lang ang kanyang isipan. Ngumiti siya ng pagtanggap na wala nang nakikita pang kinabukasan para sa kanya. Nilalabanan niya silang mag-isa hanggang sa mapuno ang kanyang katawan ng sugat at siya'y pagod na pagod na. Wala nang oras para huminga dahil marami pang mga halimaw ang paparating. Wala nang lakas, napaparam na si Kyo. Sa kabila nito, hindi siya susuko at magpapatuloy pa rin. Ipinapangako niya na muling isisilang siya at mararating ang rurok ng kanyang lakas hanggang sa tuluyan niyang makamit ang kanyang paghihiganti habang ipinagpapatuloy niya ang pakikipaglaban, nanunumpa siyang hindi siya magpapahinga hanggang makamit niya ito. Sa huling pagsubok ng kanyang lakas, pinakawalan niya ang isang enerhiya na sinag na pinapatay ang maraming halimaw sa paligid niya hanggat maaari. Sa huling niyang hininga, sumigaw siya. Biglang nagising siya sa isang kwarto ng ospital at nakita sa salamin na nasa katawan siya ng isang binatilyong lalaki. Ngumiti siya dahil alam niyang nagtagumpay ang kanyang muling pagkabuhay. Tumingin siya sa paligid, nakikita ang mga kagamitang pang-ospital na hindi pa niya nakikita noon at naisip na marahil ay taon na mula nang siya ay mamatay. Umaasa siyang hindi pa 100 taon ang lumipas para makamit pa rin niya ang kanyang paghihiganti. Pagkatapos ay nakita niya ang isang ID ng estudyante at nalaman na ang may-ari ng katawan niya ay si Sai at lumipas na ang 20 taon. Ang pinaka nakakagulat ay nang makita niya na ang attribute ng batang ito ay ang Void. Nagtatawa siya ng baliw sa pagbubunyag na ito. Naalala niya na nung una siyang kinatatakutan ng kanyang mga kasama dahil siya ay may attribute na oras. Nakakainis na walang lugar para sa kanyang paglakas ang attribute na iyon. Naalala niya na hindi kayang makita ng kanyang paningin sa hinaharap ang buong potensyal ng sinumang may attribute na Void. Nagsisisi siya para sa batang iyon. Alam niya na ang Void attribute ang pinakamalakas pero napakabihira nito kaya walang nakakaalam kung paano ito sanayin ng tama. Naniniwala siya na pinagtawanan si Sai buong buhay niya dahil sa pagiging walang silbi. Ipinapangako niya sa dating may-ari ng kanyang katawan na gagawin niyang kilala ang kanyang pangalan sa buong mundo bilang pinakamalakas na adventurer. Pinag-aaralan niya na salamat sa kanyang paningin sa hinaharap kung paano sanayin ang katangian ng kawalan. Naniniwala siya na sa kanyang bagong kapangyarihan, magiging pinakamalakas siya. Nangako siyang hahanapin niya ang mga traidor at papagsisisihan nila ang pagkamatay niya. Nakikita pa rin ni Sai ang mga mukha ng kanyang mga kasamahan nang saksakin nila siya sa likod. Alam niya na para makamit ang matamis na paghihiganti, kailangan muna niyang mag-level up. Ang katangian ng Void ay kaugnay ng mahika upang kontrolin ang realidad. Sa madaling salita, pinapayagan itong eye project ng isang tao ang kanilang imahinasyon sa realidad. Kayang mag-imagine ng lahat. Ang paggawa nito sa realidad ang mahirap. Tinitingnan niya ang kanyang sugatang katawan at nagpasya na ito ay perpekto para sa pagsusubok.
Inilalapat niya ang imahe sa kanyang isipan sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pagvisualize na bawat selula ay muling naibabalik. Ang mga pasa sa kanyang mga braso at binti ay nagsimulang gumaling. Umupo siya, masaya na ito ay nagtagumpay. Hindi pa niya ito ganap na naisa sa katuparan kaya hindi pa 100% ang paggaling ng katawan niya. Ngunit, patuloy na tataas ang antas ng Void habang ginagamit niya ang kasanayan. Mas lalo pang gaganda ang bisa nito, palalawikan ng sakop at uri ng mga larawang maaaring gawing realidad. Sa huli, anumang larawan sa kanyang isipan ay ganap na maisa sa katuparan sa realidad. Nabali ang kanyang isipan nang biglang pumasok ang isang doktor na nagulat na gising na siya at sinabihan siyang huwag gagalaw dahil seryoso ang kanyang sugat matapos ang atake ng isang halimaw. Ngayon naiintindihan ni Sai kung ano ang nangyari sa kanyang katawan. Namangha ang doktor na siya ay nagising pa at ikinumpara ito sa isang himala na resulta ng parehong pagsusulit. Tinanong ni Sai kung sino iyon at nagulat ang doktor na hindi niya alam. Sabi niya, siya ay isang test ng mga santo ng pentagram, ngunit hindi rin alam ni Sai ang tungkol sa kanila. Naisip ng doktor na maaaring nalilito siya dahil nasa coma siya. Nagpasya siyang kailangang sumailalim si Sai sa masusing pagsusuri at umalis sa silid upang maghanda. Nagtataka ang binatang lalaki kung ang grupong ito ay isa sa mga angka na nabuo sa nakalipas na 20 taon. Maliban sa pag-level up, kailangan niyang mas maintindihan kung ano ang kalagayan ng kasalukuyang panahon. Binubuksan niya ang TV na nag-uulat tungkol sa sakuna sa dungeon ng SSS class noong nakaraang 20 taon. Tinitingnan ni Sai ng mabuti at nabigla nang makita ang ulat na nagsasabing ang salari noon ay si Kyo, ang leader ng Golden Seekers, ang dating niyang katawan. Hindi siya makapaniwala habang unti-unting tumatagos sa kanya ang balita. Ipinagpatuloy ng ulat na hinulaan ni Kyo ang paparating na sakuna ngunit hindi nagsabi sa kahit sino. Pinlano niyang samantalahin ang nalalapit na kaguluhan upang sakupin ang mundo. Pinigilan ito ng iba pang mga kasapi ng Golden Seekers. Ngayon kilala na sila bilang mga dakilang santo ng pentagram. Natalo nila si Kyo at isinara ang dungeon. Ngayon, patuloy na pinamumunuan ng mga santo ang mundo sa iba't ibang larangan. Sapat na si Sai at pinatayog niya ito. Tumingin siya sa bintana at nagsimulang tumawa ng parang baliw. Hindi lang siya niloko kundi winasak pa ang kanyang pangalan. Pinatay nila siya at walang hiya nilang tinamnan ng mga gantimpala. Nangangako siyang hindi nila ito mapapatawad. Nanginginig sa galit, sinabi niya na ipapadala niya sila sa impyerno. Pagkatapos ay bahagyang bumaba ang kanyang galit si Sai. Nauunawaan niyang kailangan niyang maging maingat at hindi mahuli sa kanilang radar. Inilalagay niya ang remote at kinuha ang kanyang telepono. Tinitingnan niya ang mga file at natuwa nang makita na ang punong guro ng kanyang paaralan ay isang santo ng pentagram. Alam na niya ngayon kung nasaan ang isa sa kanila. Gayunpaman, alam niya na maingat si Wako at hindi basta-basta magpapakita ng kahinaan. Bukod pa rito, masyadong malaki ang agwat sa antas dahil nakasaad sa kanyang ID na siya ay nasa antas 1 lamang. Bumabalik siya sa masamang pakiramdam, medyo naiinis, at pagkatapos ay nagpa siya na mas matalino na unahin munang mag-level up. Ngunit, nagpa siya na niyang si Wako ang unang target niya. Ilang linggo ang lumipas, nakasuot si Sai at ganap ng gumaling. Hindi pa rin makapaniwala ang doktor na nakarecover ang pasyente niya sa loob lamang ng ilang linggo. Muling naisip niya kung ito ba ay biyaya ng santo, ngunit pinigilan siya ni Sai. Sabi niya, lahat ito ay dahil sa kanyang sariling lakas. Pagkatapos ay iniwan niya ang silid at nagpaalam sa doktor. Lumabas siya, saka tinimbang ang kanyang antas na ngayon ay 27 na dapat ay sapat na sa ngayon. Ngumingiti ng may kasiyahan, sinabi niya na ang susunod niyang pupuntahan ay isang dungeon para maalala ni Sai na sinabi sa kanya ng doktor na pumanaw na ang buong pamilya ng dating gumagamit ng kanyang katawan. Nagsisisi siya para sa bata pero mabuti na lang para sa kanya dahil ngayon ay maaari na siyang gawin ang gusto niya. Nagpapatuloy siya sa paglakad hanggang sa makita niya ang portal ng dungeon. Nagsusuot siya ng hoodie at mask habang naghahanda na pumasok upang subukan ng mga bagay. Inilalabas niya ang kanyang ID, ngunit agad na napansin ng kalapit na guard na nag-aalala. Hinawakan niya si Sai sa palso para pigilan siyang pumasok. Nagtataka ang binata kung ano ang problema at sumagot ang gwardya ng may takot na boses na siya ay level 27 lamang. Ito ay isang dungeon kung saan kailangang maging level 30 na ang mga adventurer para makabuo ng grupo at pumasok. Dagdag pa niya na halos pagpapakasawi na para sa kanya ang pumasok mag-isa. Binabali ni Sai ang kamay ng gwardya at sinasabi na siya ay nagmula sa Takaigo Adventure Training Academy. Basta pumirma siya ng pahintulot, maaari na siyang pumasok. Natatakot ang bantay at medyo nanghihina ang loob, iniisip kung ano ang sasabihin. Bigla, naririnig ni Sai ang isang boses na nakatutok sa kanya. Lumiko siya at nakita ang tatlong lalaki na nagkukumpulan sa ilalim ng isang puno malapit. Pinagtatawanan nila si Sai dahil sa akala niyang siya ay sapat na ang lakas at sinabing dapat niyang alamin ang kanyang lugar. Iniwasan ni Sai sila at muling tumutok sa gwardya. Pinirmahan niya ang porma ng pahintulot at saka dahan-daang umalis mula sa bahay ng gwardya. Nagpapasalamat siya sa gwardya sa kanyang pag-aalala bago pumasok sa portal. Nag-aalala, itinuro ng gwardya ang tatlong lalaki at sinabihan silang sundan si Sai papasok. Isa sa kanila ay mukhang naiinis sa hiling at nagsimulang tumutol sa guard ngunit pinigil siya ng kasama niyang nakasuot ng salamin. Sinasabi niya sa dalawang kaibigan niya na dahil walang makakakita sa loob, pwedeng-pwede nilang patayin siya nang walang magiging konsekwensya. Lahat sila ay nasa sabik sa ideya at mabilis na pumasok sa dungeon.
Pinapasalamatan ng guard sila, hindi alam ang tunay nilang balak. Pumasok na ang tatlo at nagsimula ng magplano kung paano gagawin nilang aksidente ang pagkamatay ni Sai. Sa katunayan, dahil sa mga ganitong uri ng pakikipagsapalaran, kumikita sila ng pera. Patuloy silang tumatakbo sa mahabang pasilyo ng dungeon. 5 minuto ang lumipas, huminto sila para magpahinga at nagtatanong kung bakit hindi pa nila nahuhuli ang bata. Isa sa kanila ang nagturo sa harap at nakita nila si Sai na nakaharap sa mga hukbo ng mga halimaw. Nagmumula sa kanyang katawan ng enerhiya at sa isang galaw ng kanyang kamay, lumikha siya ng pader ng apoy. Pagkatapos ay itinaas niya ang kamay niya at pinakawalan ng isang umiikot na buhawi ng berdeng enerhiya, tinutulak ang apoy papunta sa mga halimaw. Nabigla ang tatlong lalaki na nagawa niyang patayin mag-isa ang isang D-rank na halimaw. Nakakita ang isa sa kanila ng isang bihirang bagay na nahulog, isang bag ng mga kristal. Tatlo silang agad na napuno ng kasakiman dahil makakabuhay sila ng komportable ng 6 na buwan kung maibebenta nila iyon. Nakikita nilang hindi pa napapansin ang kanilang target. Sila ay umusad upang patayin siya at tumalon sa mga pader, maingat na lumalapit sa binata. Nagbigay ng senadoryas ang lalaking nakasalamin at umusad ang dalawa pa nilang kasama para sa atake. Napansin ni Sai sila at medyo naiinis sa pagpasok nila. Humarap siya at tinanong kung akala nila talaga na matalino sila. Tumatakas siya sa kanilang mga atake habang sinasabi na palagi silang mga salot na nagnanakaw ng hindi kanila kahit anong taon pa ito. Nabigla ang dalawang lalaki na nakaiwas si Sai sa kanilang mga atake. Sa tingin ng lalaking may salamin, swerte lang ito at nilalapit niya ang sarili para atakihin ang kanilang biktima gamit ang apoy na suntok. Si Sai ay mabilis na umatras at pinisil ang kanyang kamao at tinamaan ng malakas sa tiyan ang kanyang kalaban. Ang lalaking may salamin ay sumuka ng dugo at naitulak pabalik. Nakatihaya siyang nakahandusay sa lupa habang si Sai ay walang sugat na nakatayo. Lumilingon siya sa iba pa niyang mga umaatake at sinabing papatayin niya sila ng walang awa at gagamitin bilang hakbang sa kanyang pag-angat. Isusuko ni Sai ang isang napakalakas na aura habang sinasabi niyang magsisimula na ang kanyang paghihiganti. Nasa dungeon si Yuchi, isang tauhan sa Wako, upang hanapin ang estudyante ng akademya na nag-iisa. Nalilito siya nang makita ang tatlong baguhang mangangaso na walang malay sa sahig. Samantala, si Sai ay nasa kanyang apartment na, kontento na nakapag-level up at nasubukan ang kanyang void magic. Masaya rin siya na nakuha ang bagong spell na tinatawag na Info Obscurity, dahil sa pamamagitan nito maaari na niyang i-fake ang kanyang level at burahin ang anumang record niya sa dungeon. Nakahiga siya sa kama habang tinitingnan ang mga mensahe sa kanyang cellphone. Nainis siya nang makita ang mga mensahe na nagsasabing kailangan niyang magbayad at tinutukso siya dahil wala siyang attribute. Kinabukasan, pumunta siya sa akademya at papasok na sa pasilidad. Bago siya makapasok, isang kaklase na babae na nagngangalang Karen ang bumati sa kanya at tila masaya na gumaling na siya. Salamat sa kanya at sinabing ayos na ako ngayon. Natutuwa akong makita na may mga nag-aalala sa akin noong nakaraang may-ari ng aking katawan. Biglang lumapit ang tatlong bully at tinawag si Sai na mahina at walang katangian. Binalak nilang saktan siya kung hindi niya ibibigay ang pera. Si Sai ay naaalala ang mga mensahe at napagtanto na sila ang mga nagpadala nito. Nakiusap si Karen na tumigil na sila dahil kakagaling lang ng kaibigan niya mula sa ospital. Kahit na nagsusumikap siyang maging matapang, kitang-kita ni Sai mula sa panginginig ng kanyang kamay na natatakot siya. Pumuesto siya sa harap ng babae at sinabing kaya niya silang harapin. Nagtatawanan ng malakas ang mga bully habang iniisip nilang astig siya sa harap ng isang babae. Pinagbabantaan siya ng leader ng mga bully na sasaktan siya at ipapaalala na siya ay isang walang kwentang walang silbi. Sisigat ni Sai na sila ang dapat alalahanin kung saan sila nararapat. Naalala niya ang kanyang pangako na ipaalam sa buong mundo na ang dating may-ari ng kanyang katawan ay ang pinakamalakas na adventurer. Nagsimula siyang maghanda sa laban at ipinahayag na siya ay isang tao na naninindigan sa kanyang salita. Pinapaalalahanan siya ni Karen na labag sa mga patakaran ng paaralan ang paggamit ng mahika sa labas ng dungeon. Hindi ito pinapansin ng bully at simpleng sinasabi na kasalanan ni Sai ang pagtangkang labanan siya. Itinatapon niya ang kanyang apoy. Mananatiling kalmado si Sai habang nililikha niya ang apoy at ibinabalik ito sa kanya. Nagtutugma ang dalawang fireball sa gitna ng kanilang daan at sumabog. Nagulat ang ibang mga bully nang makita na pareho ang magic ng kanilang biktima. Tinitigan ni Sai ang pinuno ng bully nang may pang-iinsulto at tinanong kung iyon lang ang kaya niya. Nainis ang pinuno na sinabihan ng iba pang mga bully na kailangan din nilang umatake. Pinapalabas ng dalawa pa nilang magic ng tubig at hangin. Tinutugon ni Sai ito gamit ang sarili niyang magic ng tubig at hangin. Nabibigla sila sa dami ng kayang gawin ni Sai. Sa kanya sinabing oras na niya para umatake. Sa isang kisap ng daliri, naglabas siya ng isang baluti ng apoy at nilapitan ng mga bully na nangangakong hindi niya sila papatayin. Natatakot na masyado sa kanya kaya't nagsimula silang tumakbo palayo. Hinahawakan ni Sai ang leader bago pa siya makalayo at tinatanong kung bakit nila siya pinagsamantalahan noong humingi siya ng tulong noon habang para siyang demonyo na niyayakap ang panga ng bully. Sinasabi niya sa takot na batang lalaki na pare-pareho lang silang mga salot tulad nila. Ibinabato niya ang kanyang kamao na puno ng apoy at sinasabi sa bully na hindi niya titigil ang kanyang kamao kahit ano pa ang sabihin niya. Nakatama ang kamao niya sa mukha ng bully na parang pinaputok sa kanan. Nagulat si Karen na ang kaibigan niya ay sobrang lakas. Sinasabi ni Sai na hindi na siya muling huhusgahan at ipinapangako niyang tatahakin niya ang landas ng pagiging pinakamalakas.
Humihingi ng tawad ang mga bully habang sinisikap nilang makalayo. Habang sinusubukan niyang makaalis, nababahala ang leader na ganap nang nagbago si Sai matapos ang kanyang pagpapalaya. Huminga si Sai ng malalim at sinabing mas madali siya kaysa sa inaasahan. Sila at si Karen ay pumasok sa paaralan. Sa koridor, bawat tao na kanilang nadaanan ay nakatingin kay Sai ng may hindi komportableng pakiramdam. Nababahala si Sai na masyado siyang napansin matapos niyang saktan ng mga nang-aapi. Biglang may humawak sa kanyang balikat at nagtatanong kung siya si Sai. Si Yoichi yun at halatang mas nakatatandang estudyante siya. Ayaw niyang makipag-usap sa kanya kaya sinabing kailangan na niyang pumunta sa klase. Ipinakikilala ni Yoichi ang kanyang sarili bilang leader ng Beating the Cat. Nakikilala ni Karen ang pangalan at naaalala na ito ang grupong binuo ni Principal Wako. Nakarinig nito, naiintriga si Sai. Muling tinanong siya ni Yoichi kung maaari siyang maglaan ng oras. Sa pagkakataong ito, sinasabi ni Sai na gagawin niya. Pumunta sila sa isang walang laman na silid-aralan kung saan tinanong ni Yoichi kung siya ba ang nakipaglaban sa mga adventurer na natagpuan sa D-rank na dungeon kagabi. Nagpapanggap si Sai na hindi niya alam ang sinasabi niya, ngunit sa kaibuturan, nag-aalala siya na nabigo ang kanyang pagtatago. Ipinaliwanag ni Yoichi na sinabi sa kanya na may isang estudyante na pumasok sa dungeon at siya ay nagsiyasat. Inireport niya na nakatagpo siya ng 3 kilalang kriminal na kilala sa panghuhuli sa mga baguhan. Nababahala rin siya na nakita siyang gumamit ng maraming uri ng mahika kanina. Ngumiti si Sai, ngayon na naisip niya na hindi niya alam ang mga detalye ng kanyang mahika. Hinahanap ni Yoichi na sabihin niya na siya ang nakipaglaban sa mga kriminal. Sinasagot niya na hindi niya maalala ng husto ang nangyari sa dungeon kagabi, pero sinasabi niya na imposibleng magawa niya ang mga bagay na inaakusa sa kanya ng isang level 1 tulad niya. Ipinapakita niya ang kanyang student ID, kaya kinukumpirma ni Yoichi na isa talaga siyang level 1 at may void attribute pa. Ngayon iniisip niya na nasayang lang niya ang oras niya. Humihingi siya ng paumanhin kay Sai at umalis. Ngumiti si Sai habang naisip niya na magagamit niya si Yoichi para makuha si Wako. Nakikita niya ito bilang perpektong pagkakataon upang subukan ang mahika na nakuha niya. Pumunta si Yoichi sa opisina ni Wako upang i-report ang nangyari sa dungeon na D-rank kagabi. Ipinapakita na mas matanda na si Wako kaysa dati. Galit siya dahil hindi maganda ang ginawa ni Yoichi sa pagkuha ng mga incompetent na baguhang mangangaso. Yumuko si Yoichi ng may paggalang at humihingi ng paumanhin. Lumapit si Wako sa kanya at sinabing kapag nahuli siyang nag-hire ng mga baguhang mangangaso, siya rin ay imbestigahan. Hinahawakan niya ang mukha ni Yoichi at pinagbabantaan siyang papatayin kung may mangyaring mali. Muling yumuko si Yoichi at sinabing lubos niyang naiintindihan. Sa loob-loob niya, galit siya na kailangan niyang magtiis sa kanyang boss. Nagsisisi siya na sana nakakuha pa siya ng mas malaking suhol mula sa mga baguhang mangangaso noong may pagkakataon pa siya. Sinasabi ni Wako na may mga bagay pa tungkol sa nangyari kagabi na hindi niya maintindihan. Tinitingnan niya ang ulat ni Yoichi at nakikita niyang sinasabi nito na isang third year na estudyante ang nakatalo sa mga tauhan niya. Iniisip niya na hindi ito totoo dahil walang isang third year na estudyante na pumasok sa dungeon kagabi. Sa halip, naniniwala siyang mga mangangaso ang natalo sa mga halimaw. Sasabihin niya na posible lamang na natalo sila kung may nangyaring sobrang kakaiba sa halip. Naaalala ni Yoichi na nakita niya ang student ID ni Sai at kung paano ipinapakita na siya ay level 1 lamang na may void na katangian. Tinanong niya si Wako kung posible bang may kinalaman ng isang tao na may kakaibang katangian. Nag-iisip ang boss at naniniwala siyang maaaring mangyari ito. Ang kanyang sagot ay nagbibigay kay Yoichi ng kumpiyansa at hiniling niya kay Wako na iwan ng bagay sa kanya. Mukha siyang masama habang iniisip si Sai. Ang mga estudyante ng akademya ay nasa dungeon habang nilalabanan ng mga kasapi ng Beating the Cat ang ilang mga halimaw. Isang halimaw na unggoy ang nakalapit sa ilang estudyante kaya tumakbo sila. Binomba ni Yoichi ito ng mahika, pinatay bago pa man ito makahawa. Sinasabi niya sa mga estudyante na huwag nang sirain ang porma sa susunod. Lahat sila ay humanga kay Yoichi kaya may ilan na gustong sumali sa Beating the Cat. Nakikita ni Yoichi na naayos na niya ang lahat ng mga halimaw sa paligid. Iginagalang ng mga kasapi ng Beating the Cat ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng pagbunyi sa kanya. Sinasabi niya na iiwan niya na lang ang natitira habang siya ay mag-isa na uuwi kay Sai. Inilalabas niya ang isang gintong kwintas na may chain. Nagsisilab ito habang iniutos niya na hanapin si Sai. Ang dulo ng kwintas ang nagtuturo sa kanyang target. Napagtanto ni Yoichi na umalis din mag-isa ang kanyang target at nagsimula siyang maglakad upang hanapin ito. Iniisip niya na papatayin niya si Sai kapag mag-isa sila at ipapaliwanag na isang aksidente lang na madalas mangyari sa dungeon. Naalala niya kung paano umatras ang mga bully nang makipaglaban sila kay Sai. Inimbestigahan niya at tinawag ang mga bully upang tanungin sila. Sinabi nila sa kanya kung paano natalo sila ng batang walang attribute gamit ang sariling mahika habang lumilikha rin ng isang napakalaking apoy na parang walang nakita noon. Hindi siya naniniwala sa kanila. Inutusan niya ang kanyang mga tao na alisin na ang mga bully ngayon na napatunayan nilang walang silbi. Nakiusap sila na magpakita siya ng awa sa kanila. Nakikita ni Yoichi ang leader ng mga bully na mukhang traumatized habang naaalala si Sai. Patuloy niyang hinahanap si Sai. Naalala niya kung paano, dahil sa takot sa mata ng bully, pinapunta niya si Sai sa espesyal na klase na pinapangasiwaan ni Beating the Cat. Hanggang ngayon, iniisip pa rin niya na baka ginamit lang ni Sai ang ilang mga palusot para talunin ang mga bully at ang mga baguhang mangangaso.
Nakikita niya ang bakas ng mga bangkay ng halimaw at pinaghihinalaang si Sai ang may gawa niyon. Mula sa kanilang mga katawan, alam niyang pinasabog sila ng isang sipa ng apoy na mahika. Sa kabila nito, hindi tinitingnan ni Yoichi ang tagumpay bilang kahanga-hanga. Naalala niya na kayang gawin ni Wako ang parehong magic kahit na siya ay isang bumaba sa pentagram. Nangako siyang malalampasan niya balang araw ang kanyang boss at papalit sa kanya bilang pentagram upang sakupin ang mundo. Ang mismong ideya ng kanyang pangarap ay nagpapatawa sa kanya ng masaya. Naniniwala siya na para makamit ang kanyang pangarap, hindi niya dapat hayaan na may makaalam tungkol sa kanyang koneksyon sa mga baguhang mangangaso. Ngumiti siya sa isipan na mapatay si Sai para matiyak na hindi siya magiging problema sa hinaharap. Sinasabi ng kanyang kadena na malapit na ang kanyang target. Tinitingnan niya ang sulok at nagulat nang makita si Sai na nakaupo sa ibabaw ng tambak ng mga bangkay ng halimaw. Sinasabi ni Sai na nahuli siya. Nagtataka si Yoichi kung paano niya nalaman na darating siya kahit maingat siyang nagtatago ng kanyang presensya. Sabi ni Sai na alam niyang nagulat siya at alam niyang sinundan niya siya. Lumabas si Yoichi mula sa dilim upang harapin siya. Ibinunyag ni Sai na alam niyang nanguhuli siya ng mga baguhan at nananamantala ng pera mula sa kanila. Naiinis na tanong ni Yoichi kung paano niya nalaman ito. Sa halip, sinasabi ni Sai na alam niyang gusto niyang manghuli at magparusa ng iba. Nangakong siya ay magtuturo sa kanya ng pakiramdam ng pagiging hinuhuli. Ngumiti si Sai, sabik na subukan ng kanyang bagong mahika. Sinasabi ni Yoichi kay Sai na masyadong mapanganib siyang pabayaan na buhay pa at mabilis siyang umatake upang patayin siya. Umiwas si Sai at nagtapon ng apoy na bola sa kanya. Pinuto ni Yaichai ang apoy gamit ang kanyang espada at agad na tinamaan ng magic na kidlat na muli niyang naibabala sa pamamagitan ng kanyang espada. Habang nakukuha ni Yoichi ang balanse niya, biglang tumataas ang mga tinik sa lupa na parang mga rehas ng kanyang bilangguan. Pinutol niya ito at nakalaya. Nang tanungin niya tungkol sa kanyang mahika, nasa likod na niya si Sai, handang putulin siya. Nararamdaman ni Yoichi siya at nagawang harangan ng kanyang espada. Pinapaalalahanan niya si Sai na nakikialam siya sa kanyang mga plano. Ipinagpapatuloy niya ang kanyang monologo tungkol sa kung paano niya malalampasan si Wako at magiging isang santo ng pentagram balang araw. Nagtatanong si Sai kung bakit niya tina-target si Wako gayong may iba pang mga kasapi ng pentagram. Yoichi reveals na dahil si Wako ay isang naputol na santo ng pentagram at natural lang na targetin ang pinakamahina at nadidismaya si Sai sa plano niya. Ngayon ay tinitingnan niya si Yoichi nang may panghuhusga dahil sa kanyang nakikitang kahabag-habag na ambisyon. Ito ay nagpasimula ng galit kay Yoichi na muling umatake sa kanya. Laging siyang umatake habang tinatanong kung ano ang masama sa paghahangad ng kapangyarihan, pera, at mga babae. Nais niya ang kapangyarihang lampasan ng sinuman nang walang sinuman ang magsasalita tungkol dito. Sinasabi niya na iyon ang kapangyarihang kanyang hinahanap. Iniisip niya na balang araw makukuha rin niya ang kahinaan ni Claudia at gagawin niya siyang kanya. Napapagod na si Sai sa kanyang mga salita kaya nais niyang tapusin ang laban agad-agad. Agad niyang pinutol ang espada ni Yoichi na sumaire rito ng biglaan. Lumakad si Sai papunta sa kanyang kalaban na hawak ang kanyang mahiwagang espada. Ibinibigay niya ang spell ng ganap na hypnosis kay Yoichi. Dahil dito, ang lalaki ay napapailalim sa isang trance. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay sa sahig. Sinuri ni Sai na kailangang sirain muna ang espiritu ng kalaban bago magtagumpay ang spell. Inutusan niya si Yoichi na tumayo. Parang mahika, tumayo si Yoichi nang walang tulong ng kanyang mga binti. Tumingin ang lalaki na parang antok na antok habang tinatawag si Sai na kanyang amo. Ngumingiti si Sai nang makita na naging matagumpay ang kanyang mahika. Inutusan niya ang kanyang bagong manika na mag-focus muna sa gawain sa dungeon at maghintay ng karagdagang utos. Sinasabi ni Yoichi na naiintindihan niya. Babalik siya sa kanyang karaniwang ayos at sinabing uuwi na siya sa pangunguna sa grupo. Ngumiti si Sai habang pinapanood siyang umalis sa kanyang tabi. Kalaunan, hinahanap ni Karen si Sai at sinabing nag-aalala siya para sa kanya. Nagpapanggap na casual si Sai at sinabing nakikipag-usap lang siya kay Yoichi tungkol sa kung paano matutupad ang kanilang mga pangarap. Tinanong ni Karen kung nakakuha siya ng magandang payo. Sinasabi niya na salamat kay Yoichi, tiyak na matutupad ang isa sa kanyang mga pangarap. Ngumiti si Karen ng masaya at hiningi ang pinakamahusay para sa kanya. Nakikita ni Yoichi sila at sinasabi na malapit nang matapos ang espesyal na klase. Sabi ni Karen kay Sai na sumama na sila. Nang palihim, natutuwa ang lalaki na nakilahok siya sa espesyal na klase ngayon na meron na siyang isang kasangga na hindi aakalain ni Wako. Nagtatanong si Wako tungkol sa update sa investigasyon ng insidente ng Novice Hunter. Bilang karaniwan, kinumpirma ni Yoichi na isang estudyante na may kakaibang katangian ang sangkot. Nagbibigay siya ng ulat tungkol kay Sai na sinasabi niyang isang first year na estudyante na gumagamit ng void magic. Habang nasa ilalim pa rin ng hypnosis, sinasabi niya na iniinterogasyon ang bata at inamin niya ang kanyang mga pagkakamali, narinig na ginamit niya ang multi-attribute na mahika. Kumura pa mga tainga ni Wako. Ngunit, ngumiti ang binata ng bahagya ngunit may panlilinlang at sinabing kailangan pa niya ng mas maraming oras upang pag-aralan ang mga detalye ng mahika. Speaking of which, matagal na rin siyang hindi nakasali, kaya iniimbitahan niya ang punong guro na siyang manguna. Matapos magpahinga ng kaunti, sumang-ayon ang mangkukulam na may pentagram na hindi ito masama.
Sa huli, matagal na mula nung huli siyang nakapagpasakit ng iba, lalo na para maibsan ang kanyang stress. Sinubukan ni Yoichi na agad na pumunta sa lugar, ngunit naputol ang kanyang salita nang biglang tumunog ang telepono. Bagamat naiinis sa abala, sinabihan ni Wako ang estudyante na umalis at susunod na rin siya agad. Umupo siya upang sagutin ang tawag at sinalubong siya ng pamilyar na boses ng isang babae na nakikikota na salamat sa pagpili nila sa isang palusot. Sinabihan niya ang matagal na niyang kaibigan na itigil na ang pagpapanggap. Nasa kabilang linya si Lilith, mas magarbo kaysa noong 20 taon ang nakalipas. Sabi ng CEO ng kumpanya na masyado siyang magaspang para sa isang taong nakikisawsaw sa pondo ng gobyerno kasama niya. Sa halip na magbiruan ng walang seryoso, sinubukan ng punong guro na tapusin ang usapan dahil abala siya. Natawa siya sa pagmamadali niya, alam niyang wala naman siyang ginagawa kundi ang magpuslit ng pondo ng paaralan. Napatunayan ng kanyang salita na naiinis siya, kaya't sumagot siya na nagsasagawa siya ng investigasyon sa isang estudyanteng may katangian ng kawalan. Nagtataka siya habang nakakunot ang noo, tinatanong kung anong halaga ang maaaring mayroon ng ganitong walang silbing mahika. Sinasabi ng matandang lalaki na ito ay isang natatanging katangian pa rin kahit ano pa ang paniwala, ibig sabihin pwedeng mangyari ang kahit ano. Sa isang tusong ngiti, sinasabi niya na baka mauwi lang ito tulad ng mahika ni Kiyo. Hinigpitan niya ang hawak sa telepono at sumigaw na ayaw niyang marinig ang nakakasulasok na pangalan, dahilan para matawa siya. Pero hindi niya masisisi ang reaksyon niya. Mula nang magising ang dating leader nila ng kapangyarihan, ganap na nagbago ang balanse sa mga adventurer. Kaya't nagpa siya siyang makipag-ugnayan at magtanong tungkol sa kanyang mga natuklasan sa susunod. Nang marinig ang click ng linya at ang beep, itinapon ni Wako ang telepono sa mesa, naiinis sa makasariling sorrow. Galit niya ay sobra na nang marinig muli ang nakakasirang pangalan ni Kiyo matapos ang mahabang panahon. Sa kabutihang palad, may tamang paraan siya para mailabas ang lahat ng kanyang inis. Ang punong guro ay malalim na naglakad sa kagubatan at sa huli ay nakarating sa isang nakatagong imbakan habang iniisip ang mga paraan ng pagpapahirap. Nasiyahan sa mga pagpipilian, binuksan niya ang kandado na may balak na ilabas ang lahat ng kanyang galit kay Kiyo sa kanilang bagong bihag at sa wakas binuksan ang mga pinto. Humihingi siya ng paumanhin sa paghihintay ngunit nakikita niyang walang tao sa loob at walang nasira. Nalilito siya na walang nakikita. Bigla siyang lumitaw mula sa likod, sumugod sa nakatatanda at hinampas ng diretso sa leeg ng matanda. Gayunpaman, nahuli ni Wako ang taybak gamit ang kanyang mga daliri, hindi man lang tumingin pabalik upang ipagtanggol ang sarili. Sa di malamang dahilan, labis na minamaliit ng mayabang na estudyante ang isa sa mga santo ng pentagram. Sinasabi niya na naging sobra ang yabang ng bata matapos makatanggap ng lahat ng papuri mula sa mga maliit na trabaho. Nakalilimutan na niyang matalo sa isang palilinlang at oras na para harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang hanggal na pag-aalsa. Agad na ikanadina ng magic chain si Yoichi at pinailalim siya sa hangin. Sa ganitong paraan, pinatunayan ni Wako ang kanyang kalakasan sa pamamagitan ng pagtulak-tulak sa bata, sinasabing hindi siya karapat-dapat sa kanya. Habang nilalakad niya ang tinamong estudyante, muling binigyang diin kung gaano kamali ang kanyang ginawa. Maganda sana ang kanilang sistema, pero kailangan niyang sirain ito dahil sa kanyang inosenteng hangarin. Biglang isang nakakatakot na boses ang bumasag sa tainga ng matandang lalaki, sinasabing siya ay hanggat ngayon ay hanggal pa rin. Sa takot na biglang kumalat sa buong katawan niya, agad siyang nagsigaw at nagtanong kung sino ang naroroon. 20 taon na ang lumipas pero nananatili siyang nakikiusap sa mga malakas at umaabuso sa mga mahihina. Ibinulalas niya ang kanyang sarili, tumitig ng diretso sa principal at walang tigil na nagbato ng mga insulto. Ang punong guro ay galit na galit, ayaw tanggapin ang ganitong kawalang galang mula sa isang estudyante ng kanyang sariling paaralan. Ang isang lalaking winasak ang sarili dahil sa hanggal ng mga pagnanasa ay parang perpektong paglalarawan kay Wako mismo. Hindi na niya matiis pa, hinihiling niyang malaman ang numero ng ID ng estudyante at nanganganib na paalisin ito. Sa kabutihang palad para sa kanya, nagsisimula pa lang sila. Sa wakas narating na ni Sai ang bahaging ito at buong intensyon niyang namnamin ito ng mag-isa. Tumingin ng diretso sa matagal na niyang kaibigan, inimbitahan ni Sai si Wako para sa isang maikling usapan. Hindi pa rin alam kung sino ang batang yon, ayaw lang niyang tratuhin na parang hanggal. Ang kanyang katawan ay umuusbong sa lakas at ang lupa ay nanginig sa kanyang utos. Ang santo na may pentagram na nakasara ang kamao sa galit at determinadong ipakita ang agwat sa kanilang lakas. Gamit ang Advanced Earth Magic, isang malaking kamay na gawa sa bato ang sumabog mula sa lupa. Sa matibay na blok na nakataas ng mataas, walang paraan na kayang ipagtanggol ng isang karaniwang estudyante. Walang pag-aalinlangan sa pagpatay sa kanya, itinulak ng punong guro ang kanyang braso pasulong at sinundan ito ng estatwang bato na tinutulak ang sarili papunta sa batang lalaki. Ang matinding pagtama ang nagpasabog nito at ang mga lumilipad na bato ay nagpasaya kay Wako Kakal na para bang naipakita niya ang kanyang dominance. Dahil sa ganap na pagkawasak ng Shank, naisip niya kung sobra na ba ang ginawa niya para sa isang mahina na kalaban. Hindi sila maayos na ipinakilala, kaya't nagpasya siyang panoorin na lang ang huling sandali nito. Habang nilalapit ang tinik sa kanyang tagiliran, biglang huminto ang matanda nang makita ang isang nakatayo ng matatag sa gitna ng gulo.
Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita habang papalapit si Sai. Pinagngitian ng estudyante ang kanyang dila sa pagkadismaya, inuulit na gusto muna niyang makipag-usap. Sa kabila ng pagtama ng advanced na mahika, lumabas siyang walang sugat, tumatangging tanggapin na isa lamang siyang ordinaryong estudyante. Ipinipilit ni Wako na malaman ang kanyang pagkakakilanlan, nakangiti sa tuwa. Sabi ng binata na dapat alam na niya kung sino siya. Ang kanyang mga salita ay lalong nakakaabala sa kanyang matandang kaibigan na sinabing tigilan na ang pagbibiro. Nagpapanggap na nasasaktan at nasasaktan, ngumingiti si Sai na kahawig ng kanyang dating sarili at nagtatanong kung talaga bang hindi niya maalala. Isang nakakatakot at mabigat na pakiramdam ang bumalat kay Wako nang makita niya ang pagkakatulad ni Kyo sa batang iyon. Nahulog sa panik at kalituhan, pinaniwalaan niya ang sarili na imposible ito, lalo na't napanood nila siyang mamatay 2 dekada na ang nakalipas. Sinisisi niya ang estudyante at utusan siyang itigil na ang kawawang pagpapanggap, iniisip na nanood lang siya ng mga bahagi ng kasaysayan sa balita. Yung lalaking iyon, ang kanilang dating pinuno, ay walang duda at walang katotohotang patay na. Ngumuso lang si Sai sa pagkadismaya at sinabing hindi siya nagbago kahit kaunti sa nakalipas na 20 taon. Tanging ang nakabubuting bagay lang ang pinaniniwalaan niya at nilalampasan ng masakit na katotohanan. Pagod na si Wako sa lahat ng kanyang katawa-tawang mga pahayag at handa ng patayin ang bata. Ganito lang talaga ang takbo ng bagay. Nabihag siya ng matatamis na salita ng mga nasa paligid niya na sa huli ay nagdala sa kanya sa pagtataksil sa kanyang nag-iisang leader noong araw. Pinuno ay umatake, nagpapalipad ng malaki at matalim na hangin na parang sibat papunta sa kanyang target. Walang pag-aatubili, hinarap ni Sai ang sumpa at pinutol ito, pinilit nitong maglaho sa hangin ang buong spell. Hindi makapaniwala si Wako, hindi dahil siya ay natalo, kundi dahil ginamit ng batang lalaki ang eksaktong mahika na ginamit ni Kyo noong siya ay buhay pa. Habang dapat tumindi ang labanan sa puntong ito, bumagsak ang matanda sa kanyang mga tuhod sa ganap na kalituhan. Siguradong inilock niya siya sa kulungan at dapat sana siyang mamatay dahil sa mga halimaw. Pinagtitibay ng muling isilang na binata na ito na siya ay kanilang dating kasama habang niyayanig sa masamang kapangyarihan, tanong ng principal kung siya nga ba ang kanilang dating kaibigan. Sabi niya na matagal na rin siyang naghihintay, ngumingiti ng may kumbinsing ngiti at ipinapahayag kung gaano siya kasaya na naaalala pa rin siya nila. Muling hindi makapaniwala, bumangon si Wako at sinabing imposibleng mamatay ang isang tao at bumalik sa mundo. Isang konsentrasyon ng mahika ang umiikot sa kanyang palad. Inutusan niya ang multo na manahimik at nagsimula siyang maglabas ng maraming mahika sa rebeldeng estudyante. Tahimik na tumalon si Sai pabalik, halos walang pinuhunan na pagsisikap, ngunit naiiwasan niya ng perpekto ang mahika. Hindi natigil ang pag-atake at patuloy pa rin ang mga ito, ngunit hindi nagbago ang kanyang walang pakialam na ekspresyon. Nawawala na ng pasensya ang punong guro sa hambog na bata at alam niyang kailangang makuha niya ang panig niya sa anumang paraan. Noong panahon niya bilang isang Golden Seeker, hindi siya nakipaglaban at pinagtatawanan pa rin siya ng mga santo dahil dito. Ngunit, hindi ibig sabihin yun na mahina siya kumpara sa iba. Pinagsasama niya ang lahat ng kanyang lakas, iniutos ang lupa at hangin na mag-ipon sa paligid niya. Paglilipas ng 2 buong taon sa pagbuo ng lihim na teknik na ito, malayang ginagamit ng matanda ang dalawahang mahika at lumilikha ng isang buhawi ng mga bato. Panahon na para tapusin ang laban kaya ipinapadala niya ang sumpa sa kanyang kalaban. Bato at matalim na hangin ang pinaputok sa estudyante at ang epekto nito ay malakas at siksik na nagdulot ng pagsabog sa pinangyarihan. Dahil dito, si Wako ay humihingal ng malakas na ubos ang karamihan sa kanyang mahika sa isang atake lang. Nagsisimula ng maglamang ang alikabok pero walang sumugod na kontra-attack. Ngumiti ang matanda, pakiramdam niya ay nanalo na siya sa wakas. Itinaas niya ang mga kamay sa tagumpay, manikang sinasabi na natalo niya ang hindi matatalong bayani. Patuloy pa rin siyang nagmamayabang, sinasabi na siya ay lumaki nitong nakalipas na 2 dekada, at sinasabi pa na lipas na ang kanyang magic na oras. Maraming taon na ang lumipas mula nang huli silang magkita, at hindi na siya yung mahina na alam niya. Mali ang pag-akalang hindi siya kaya, dahil tiyak na tumaas ang kanyang antas sa dami ng mga karanasan na pinagsama-sama niya. Ang kanyang tumaas na damdamin ay bumaba sandali pagkatapos, ngunit ang pagmamalaki sa pagkatalo kay Kyo ay nanatili sa loob, nagbibigay lakas sa kanyang bagong tuklas na kumpiyansa. Sa pamamagitan ng tagumpay na ito, aabutin niya ang titulong pinakamalakas na santo ng pentagram. Bigla, may isang boses ang nagtanong kung tapos na siya. Nagulat si Wako nang bumukas ang kanyang mga mata. Nasa harap niya si Sai, ayos na ayos kahit na tinamaan ng mga advanced na spell ng sunod-sunod. Tinatanggap ng binata na tunay niyang natutunan ng makapangyarihang mahika. Maganda iyon. Sa list, dito niya may lalabas ang kanyang galit nang hindi nag-aatubili. Sa sandaling iyon, naalala ni Wako kung bakit nila pinatay ang kanilang dating leader. Dahil siya ay isang halimaw. Kaya hindi siya pwedeng umatras ngayon, lalo na matapos niyang paghirapan makamit ang narating niya. Tumangging mapagkaitan muli, umatake ang matanda at sinubukang durugin ang kalaban gamit ang isa pang kamay ng dambuhalang bato. Sinasabi niyang nananatiling maingay ang kanyang pag-ungol, nilalabanan ni Sai ang atake gamit ang pader ng tubig na nagdudulot sa spell na magbago sa putik at mabuwag. Kagaya ng dati, hindi pa rin sapat.
Natatakot at ayaw siyang mapalapit, pinakawalan ni Wako ang isang sunod-sunod na pagputol ng hangin. Walang sino man sa kanila ang nakarating sa kanilang target habang ang estudyante ay kumikilos upang lumikha ng isang depensibong buhawi na sumasalo sa lahat ng papasok. Lalong nalalanta ang matandang lalaki at sa huli ay napalipad siya papunta sa isang kalapit na puno. Bago pa siya makabawi, agad nang lumapit si Sai at nakahawak na sa nagliliyab na kamao na nakahanda. Narealize ni Wako na siya ay natalo na at agad na nagmamakaawa ng tawad na hindi niya karapat-dapat. Humarap sa lupa, humingi siya ng paumanhin sa ginawa niya 20 taon na ang nakalipas. Ipinatong ang mukha sa lupa, itinatago ang isang ngiti na nakasalalay sa kamangmang nakabaitan ng matandang kaibigan niya. Sa kasamaang palad, hindi na siya yung taong kilala nila noon. Ganito talaga nila siya hinabol noon at hindi niya papayag ang madaya siya tulad ng dati. Nagmamadaling maghanap ng dahilan, binanggit ng punong guro na dati ay magkaibigan sila, pero wala siyang karapatang sabihin yon lalo na sa taong kanyang pinatay. Ang demonyong kamao, nagliliyab sa paghihiganti, ay tinutok sa mukha ng traidor. Hindi natatapos ang parusa sa isang suntok at si Wako ay binubugbog ng walang hanggang mga palo sa buong katawan niya. Sa malabong pananaw ng galit ni Sai, napagtanto niya na hindi niya dapat nakialam sa isang halimaw. Ang huling suntok ay dumapo at siya ay bumagsak sa gubat. Hinahayaan muna ng binata na hindi siya patayin ngayon dahil may nais pa siyang itanong. Sa kasamaang palad, hindi na makausap si Wako dahil nakatulog siya mula sa matinding atake kahit na sa ngayon lang. Pagkatapos ng mahabang oras, nagising si Wako at natagpuan si Sai na nakatayo malapit, naghihintay na muling magkamalay. Tumakbo siya ng takot at nakiusap na huwag siyang pumatayin, kahit man lang. Sinasabi ng matandang kasamahan na hindi niya siya papatayin basta sumagot siya ng walang pag-aatubili at tapat sa lahat ng kanyang tanong. Bilang panimula, kinuha ng estudyante ang telepono ng principal at nagtatanong tungkol kay Lilith sa kanyang mga kontak. Sinubukan ni Wako na magprotesta at abutin ang kanyang aparato, ngunit basta na lang tinanggi ni Sai na sinabing nag-usap na sila kanina lang. Sa mapanganib na tingin, hiningi niya ang impormasyon kung ano ang kanilang pinag-usapan. Nag-isip siyang magsinungaling ngunit pinili niyang hindi na lang at ibinahagi na darating si Lilith sa Japan sa loob ng 3 araw. Hindi mapigilan ng binata ang kanyang kasiyahan sa balitang ito, naaalala kung paano siya naging bahagi ng plano para siya ipagtataksilan. Sa ganitong paraan, alam na niya kung ano ang kanyang susunod na hakbang. Ibinalik niya ang telepono sa may-ari nito at sinabihan si Wako na tratuhin si Lilith ng normal muna. Ngunit, ipinagbabawal siyang sabihin sa kanya ang tunay na pagkakakilanlan ng estudyante. Para mapigilan siyang gawin ito, sinabing may isang spell siya sa puso niya habang nakahiga siyang walang malay. Kung sasabihin niya sa kanya ang anumang tungkol sa kanya, magpaputok ang kanyang buong pagkatao mula sa loob. Ang nakakatakot na larawan ay sapat na upang maabot ang matandang lalaki na tumango at nangakong mananatiling tahimik. Ang nanalo ay umalis na may isang huling paalala. Hindi talaga niya nilagay ang ganoong spell sa kanyang puso, pero dahil kilala niya ang matandang kasama, sigurado siyang epektibo ang panlilinlang para mapigilan siyang magsalita. Ang paggamit ng hypnosis sa kanya ay hindi naisip dahil gusto niyang tuluyang maranasan niya ang pagdurusa mula sa kawalan ng pag-asa. 3 araw ang lumipas, si Lilith ay nasa eroplano pabalik sa Japan gaya ng plano. Sinabi niyang, ang kanyang kanan, na malapit na silang marating, habang ang flight attendant ay handang mag-anunsyo ng kanilang pagdating. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang isang nakakatakot na sigaw mula sa mga speaker. Isang grupo ng mga lalaki ang kinuha nilang bihag, sinasabing kanilang binabawi ang eroplano. Lahat ay nakahiga sa sahig, napilitan sundin ang kanilang mga utos. Sa sandaling iyon, isang nag-iisang babae ang tumayo. Nasa gitna pa rin ng pagbabanta ang mga kriminal at napansin nilang papalapit na ang santo ng pentagram. Mabilis niyang nilalapit ang agwat at parang kidlat, binato niya ang unang salarin pababa. Hindi pa nila napapansin kung ano ang nangyayari, pero nagawa na niyang hilahin ang susunod na tao pababa. Nanunood ng palabas ng malapitan, ilang tao ang nakilala ang taong nagligtas sa kanila, at nagsaya habang tinatapos niya ang alitan ng biglaan gaya ng pagsisimula nito. Pagkatapos, lahat ay pumunta sa mga eroplano, at mabilis na nadakip ang mga hijacker. Lumapit ang isang opisyal ng airline kay Lilith, walang sawang nagpapasalamat sa kanyang pagtulong. Dahil nakasabay lang siya sa lugar ng insidente, napanatili ng airline ang kanilang reputasyon. Mas importante, may baril ang mga kriminal na nakalusot sa kanilang mga detector. Kamakailan lang, maraming armadong grupo ang nagkaroon ng mga kasangkapang gawa sa materyales mula sa dungeon. Kaya't sinasamantala niya ang pagkakataon na i-pressure ang executive at makipag-ugnayan sa isang supplier para sa ganitong mga kagamitan. Bumaba ang matanda sa pag-oo, wala nang masyadong pagpipilian kundi tanggapin ang alok. Pagkatapos, mabilis siyang tumawag sa telepono. Ang CEO ay nagpakilala lang at inutusan na palayain ng mga hijacker. Maayos ang naging takbo ng mga pangyayari para sa kanya at nagsilbing pansamantalang aliw pa nga. Matapos niyang ilagay ang mga hijacker, nagawa niyang isara ang kasunduan sa airline. Bukod pa rito, isang kamanghamanghang stunt sa publicity dahil maraming taga-suporta ang naghihintay na sa kanyang pagdating. Itinaas nila ang kanilang mga bandila at sumigaw, hinahangad ang tagumpay ng kilalang bayani. Ngumiti siya ng matamis sa kanila at nagpaalam. Pagkatapos ng isang mabilis na biyahe sa kotse, oras na para asikasuhin ang negosyo na nilipad niya papuntang Japan.
May mabilis na katok sa pinto ni Waco. Bago pa man siya makatawag, pumasok na si Lilith ng mag-isa, humihingi ng paumanhin sa pag-abala. Agad na iniuutos ang estudyanteng may katangian ng kawalan at tinatanong kung may nagawa na siya. Nangangatalang pawis, sinabing walang silbi at isang walang kwentang kabiguan, gaya ng sinabi niya. Hindi na siya masyadong nagprotesta, inaasahan na niya ang ganitong resulta mula sa simula. Sinasubukan ni Waco na pigilan ang kanyang salita, nag-aalala na baka mag-activate ang peking spell sa kanyang puso. Pagkatapos, nagsimula na siyang pag-usapan ng kanilang tunay na layunin at nagmungkahi na magsimula na silang maghanap ng bagong test subject para sa bagong gamot na kanilang binubuo. Ang punong guro ay nagamit ng maayos ang sistema ng paaralan hanggang ngayon. Nakikinig si Sai sa kanilang usapan mula sa malayo, tago ang pag-i-interview sa mga kagamitan ni Waco. Dahil dito, sigurado na siya na si Lilith ang susunod na makakaranas ng kawalan ng pag-asa. Gaya ng inaasahan mula sa isang santo ng pentagram, nag-uulat ang mga pangunahing pahayagan tungkol sa pagdating ni Lilith sa Japan. Nang marinig ang ulat sa telebisyon habang nakatayo kasama ang mga hijacker, naaalala ni Waco ang babaeng sangkot sa pagbibigay dulot ng trahedyang nagbago ng kanyang buhay noong nakaraan. Nakalikha siya ng yaman sa paggawa ng mga kakaibang armas na gawa sa mga material na nahanap sa mga dungeon. Sa kasamaang palad, mukhang may mas madidilim siyang balak na may kinalaman sa paaralan. Si Sai naghahanda ng umusad. Ang santo ay isang bayani sa harap, ngunit ginagamit niya ang iba sa likod. Ngayon, bukod sa kanyang paghihiganti, umabante na ang binatang lalaki sa kanyang mga plano. Naglalakad siya sa mga koridor ng paaralan, nag-iisip kung paano niya ito gagawin sa unang pagkakataon. Mahigpit ang seguridad noong unang pumasok siya sa akademya at lalong magiging mahigpit ngayon. Habang nagpasya siyang mag-focus muna sa investigasyon, isang maliwanag na boses ang humadlang sa kanyang pag-iisip. Si Karen, nakangiti sa kanya na may malalaki niyang mata at anghel-ikong aura gaya ng dati. Habang lumalapit sa kanyang telepono, binanggit niya kung paano niya binabasa ang mga artikulo tungkol sa pagdating ni Lilith. Tulad ng iba, humahanga siya sa matagumpay na CEO, lalo na sa insidente ng pagkuha sa kanya. Nang marinig niyang magbanggit siya tungkol sa Great Snake, tinanong niya kung ano ang tungkol dito. Ito ay isang pangkat ng mga makapangyarihang tao na personal na binuo mismo ng santo. Naalala niya ang mga lalaking nagbabantay sa kanya at napagtanto na sila ang mismong grupong iyon. Maraming estudyante roon ang balak sumali sa militar o sa Great Snake kung maswerte sila. Parang kidlat, naisip niya na pumasok sa grupong iyon para makalapit sa kanyang target. Sa bagong layunin, nagpapasalamat siya kay Karen sa lahat ng tulong at naglakad palayo. Naiiwan siyang naguguluhan habang tumatakbo siya papunta sa klase, ngunit tinanggap pa rin niya ang pasasalamat niya. Sa opisina ng punong guro, ang tahimik na araw ni Waco ay naputol ng matalim na pagtunog ng kanyang telepono. Tumatawag si Sai at sinabing kailangan niya ng pabor mula sa pinuno ng buong paaralan. Wala nang magagawa kundi tanggapin, tinanong ng matandang lalaki kung ano yon. Pagkatapos, binigyan siya ng utos kung paano tumugon kapag nakipag-ugnayan si Lilith sa kanya. Samantala, sa isang lihim na pasilidad, isang grupo ng mga mananaliksik ang nagtipon-tipon sa paligid ng isang nakatali na lalaki. Humihingal at kumikiro ang buong katawan niya, parang may pinipigilan. Biglang bumukas ang pinto at isang pamilyar na silweta ang lumitaw mula sa liwanag. Dumating si Lilith na nakangiti, nagtatanong kung kumusta na ang kanyang maliit na test subject. Nagkakawit ang lalaki at nakiusap na tigilan na siya sa pagbibigay ng droga, alam niyang maaaring siya ay mamatay. Bago pa man niya matapos ang kanyang salita, naramdaman niya ang takong ng CEO sa kanyang mukha, pinipilit nitong itulak ang ulo niya sa lupa ng sobrang tigas na hindi na siya makagalaw. Tuwad niyang tinanggihan ang kanyang pakiusap, sinabing hindi siya sumusunod sa utos ng mga daga sa kanyang laboratorio. Ngumiti siya at sinabing hindi na kailangang mag-alala, nangakong magiging mas malakas pa siya kung siya ay compatible sa substansya. Sa sinabi niyon, pumikit siya at tinapak ang kanyang daliri, nagtuturo sa kanyang mga tauhan na ituloy na ang pagsusuri. Sinubukan ng lalaki na magprotesta, ngunit nasa ilang pulgada lang ang layo ng mga mananaliksik na may mapanganib na sireng. Habang tinutusok ang karayom sa kanyang leeg, ipinapasok ang substansya sa kanyang katawan, nagdudulot ng agarang pagbabago sa kanyang pag-uugali. Nanginginig at nagkakramo, unti-unting nawala ang kontrol niya sa kanyang katawan mula sa isang suntok na iyon. Ngumingiti si Lilith nang makita ang mga side effect at sinabing kailangan nila ng tao na mas magaling sa magic. Kailangan nila ng mas maraming datos para mapaganya ang lahat. Sa madaling salita, kailangan nila ng mas maraming test subject para ipagpatuloy ang pag-unlad. Gaya ng dati, gagamitin nila ang pagsali sa angkan bilang panakot para mang-alap ng mga may kakayahang tao. Bumaba sa elevator, tinawagan niya si Waco at sinabing kailangan niya ng mga taong magaling sa mahika, hinihiling na magpadala siya ng ilan mula sa paaralan. Manahimik siya sandali at iniisip ang utos na kanyang natanggap. Dahil sinabi, nagmumungkahi siya ng isang bagay. Pwede nilang gawin ang pag-recruit sa clan sa akademya kung saan siguradong makakakita sila ng mga mahuhusay na tao. Hindi maiwasang purihin siya sa isang bahagyang papuri at sinabing maganda ang kanyang mga ideya. Ang petsa, oras, at iba pang detalye ay susunod din pero ngayon alam na nila ang gagawin. Waco ay nagbaba ng telepono, iniisip na tama ang kanyang ginawa. Sa auditorium ng akademya, ipinahayag niyang ang kanyang sarili upang magbigay ng isang anunsyo. Inihahayag niya ang plano na magdaos ng pagsusulit sa paaralan para sa Great Snake Clan.
Nagkukwento ang mga estudyante sa gulat, hindi inaasahang makakakuha ng ganitong magandang pagkakataon. Ngumingiti si Sai ng katulad, alam niyang magagamit niya ito para mapalapit sa kanyang susunod na target. Maraming aplikante ang dumalo sa pagsusulit, umaasang makasali sa Great Snake Clan. Habang pinag-uusapan niyang ang mga patakaran at kung paano gaganapin ang pagsusulit, iniisip lang ni Sai na makapasa para makalapit kay Lilith. Nagsusumikap siyang huwag mapansin pagkatapos ang kanyang pagkikita kay Wako, pero ngayon kabaligtaran na. Sa susunod na ilang oras, gagawin niya ang lahat para mapansin siya ng mga taga-suri. Sa wakas, makikita na ng mga tao ang tunay niyang lakas. Matapos ang ilang araw ng pahinga pagkatapos ng orientation, nagkita si Sai kay Karen na kasali rin sa proseso ng pagpili. Sa totoo lang, gusto niyang ilayo siya hanggat maaari sa aksyon. Kahit siya alam na hindi talaga siya kabilang doon, pero may sarili siyang dahilan kung bakit siya sumali. Sa ganitong paraan, pareho nilang napagkasunduang gawin ang kanilang makakaya at makatawid ng magkasama. Hindi niya alam ang tungkol sa kanya, pero kailangan niyang magtagumpay kahit ano paman. Ang unang pagsusulit ay para sukatin ang kanilang mahikal na lakas. May isang spherical na aparato na kayang gawin yon sa isang haplos lamang mula sa susubok. Nakatayo ang lahat at tinanong na lumapit, isa-isa. Inilalagay ng unang aspirante ang kamay sa kagamitan at sumisigaw upang ilabas ang kanyang kapangyarihan. Matagal ang proseso, at parehong nadidismaya ang mga aplikante at tagapagbantay. Unti-unting nauubos ang linya, at sa wakas ay panahon na para kunin ni Sai ang kanyang pagkakataon. Pumupunta siya ng may magalang na ngiti, at ang taga-suri ay tumugon ng walang emosyon na grunt. Bumaba ang kanyang interes nang tingnan ang ID ng batang lalaki na nagpapakita na siya ay nasa antas 33 na may katangian ng kawalan. Gayunpaman, ang mga spark at iba't ibang kidlat ay kumalat sa buong lugar sa sandaling nagdikit ang kanyang mga daliri sa aparato. Ang makukulay at may kantab na mga kislap ay nakasisilaw, kasabay ng isang aura na nagpabagsak sa mga tao. Unti-unting bumaba ang ingay habang maingat na hinuhugot ng binata ang kamay niya at tinatanong ang tagapamahala kung sapat na iyon. Sa seryosong tingin, ini-record ng kasapi ng angkan ang resulta sa kanyang clipboard, minarkahan ang isang S sa linya ng nakakadismayang BS at CS. Susunod ang pagsusulit sa mahika kung saan nagsimula si Sai sa pagtipo ng lupa sa isang bola. Ang pagpapakita ay hindi kasing ganda ng una niyang resulta dahil hindi lang lakas ang kailangan. Bigla siyang gumawa ng isang lawa ng tubig at pagkatapos ay isang naglalagablab na bola ng apoy. Sumunod na ang hangin at kuryente at lahat ay humanga habang maingat niyang ipinapakita ang kontrol sa lahat ng pangunahing elemento. Ngumiti siya ng may tagumpay, natutuwa na naipakita niya ang kapangyarihan ng katangian ng kawalan na pinagtawanan ng lahat. Kasing gulat ng lahat, hinikayat si Karen kaya't bumawi siya at hinimok itong gawin ng kanyang makakaya. Sa kanyang pagkakataon, hinarap ng dalagang babae ang isang hanay ng mga punla, itinulak ang kamay niya pasulong at ginamit ang kanyang kapangyarihan. Nagniningning ang mga paso ng lakas. Sa loob ng ilang segundo, lumaki ang mga punla at namukadkad ang malalaking bulaklak mula sa paso. Maraming onlookers ang tumawa, tinatanggihan ang potensyal nito at sinabing hindi ito gaanong halaga. Sa kabilang banda, hindi ganoong kabuhang si Sai at agad na napansin ang bihirang katangian ng liwanag. Maaaring mahirap para sa mga taga-suri ang mag-evaluate pero mas mabuti kung hindi na siya makiisa pa. Habang umalis ang babae na nakataas ang ulo, matiyag ang pinanood ni Yang. Napansin niya siya at itinuring na isang karapat-dapat na maging test subject habang ang huling pagsusulit ay isang laban-laban na tumuturo sa grupo ng mga matitibay na mandirigma sa kanilang harapan. Sabi ng leader na sila ang magiging kalaban nila. Totoong kasapi ng angkan ng mga ito, ngunit hindi nila inaasahang mananalo ang mga aplikante, sa halip ay makipaglaban ng mahusay. Sa huli, walang paraan na mananalo ang isang estudyante lang laban sa kanila. Tumawa ang isang lalaki at nagunat habang nakaharap kay Sai, sinabing siya ang nagpasimula ng gulo sa unang pagsusulit. Bagamat nakakuha siya ng magagandang resulta buong araw, ang mahalaga sa huli ay ang tunay na laban. Sa mayabang ng ngiti at tono, sinasabi ng batang lalaki na sana ay marami siyang matutunan. Kinatawan ng angkan ang nagsabi na tatapusin niya ito sa isang suntok, pagkatapos ay pinagsama-sama ang kanyang mahika upang magpatawag ng malaking buhawi ng lupa. Sinasabog niya ang mga ito, binabali at itinataas sila tulad ng ulan ng mga bato. Madali itong naisasalba ni Sai gamit ang matibay na harang ng hangin at ibinabalik ang mga bato sa pinagmulan nila. Nabigla ang taga-suri, hindi maipaliwanag kung paano nasira ang kanyang spell sa isang suntok lang. Lalong lumala, nawala sa paningin niya ang kalaban. Biglang lumitaw ang binata sa kanyang likuran, huminto bago pa man tumama ang isang matalim na piraso ng yelo sa kanyang leeg. Sagot niya sa kanyang salita ay isang mapanuyang komento, ganap na nilamon ni Sai ang laban. Inanunsyo ang kanyang tagumpay, at lahat ay nakabuka ang bibig sa gulat, hindi makapaniwala na nanalo siya laban sa isang tunay na kasapi ng angkan. Tulad ng kanyang plano, sa wakas ay napansin na ni Yang. Pagkatapos ng pagsusulit, tinawagan niya si Lilith para magbigay ng update. Tinanong kung nakatagpo siya ng kahit sino, ibinahagi niya na may ilan na interesante. Lalo na isang estudyante na pumasa sa pagsusulit ng may napakalaking galing. Maganda ang marka niya, pero taglay niya ang katangian ng kawalan.
May isang bagay na bumubulong sa isipan ng babae habang naaalala niyang binanggit ni Wako ito kamakailan lang. Ngumingiti ng masaya, isang malisyosong ekspresyon ang kumalat sa kanyang mukha sa pag-iisip na makakuha ng isang kawili-wiling test subject. Panahon na para i-anunsyo ang mga nakapasa sa pagsusulit. Lahat ay nakinig ng sabik at ang unang pangalan na binanggit niyang ay si Sai. Walang nakapagtataka sa kahit sino dahil nasaksihan nila mismo ang kanyang mga pagsusulit. Eksaktong nangyari ang lahat ayon sa kanyang plano at ngayon ay makakalapit na siya kay Lilith. Ang susunod na pangalan na tatawagin ay si Carnes. Ang pagpili na ito ang nakakagulat sa mga tao. Bagamat kakaiba ang kanyang katangian, ang pagiging pinili niya dahil sa sobrang kakaibang rarity ay nagdulot ng pagdududa, maaaring may sabuatan na niluluto ng CEO. Pero hindi maiwasang makaramdam siya ng kasiyahan nang makita ang maliwanag niyang ngiti. Sa huli, wala nang ibang mahalaga basta't narito siya upang protektahan ng dalagang iyon. Makakamit niya ang kanyang layunin ayon sa plano, ngunit gagawin niya ito habang inaalagaan siya. Ilang araw pagkatapos ng mga pagsusulit, dadalhin ang mga pumasa sa punong tanggapan ng kumpanya. Tinatanggap ang maliit na grupo sa angkan at ang susunod na hakbang ay ang pagsusuri sa pagiging angkop bago sila tuluyang tanggapin. Nang marinig na bibisita rin si Lilith, biglang nagbago ang anyo ni Sai. Makikipagkita sa kanila ang CEO pagkatapos ng huling pagsusuri at sisimulan nila ang isang paglilibot sa lugar. Sila ay naglibot sa gusali sandali at habang nais ng binata na agad na pumunta kay Lilith, kailangan niyang panatilihing ligtas si Carnes. Nakangiti siyang nakatingin ng may paghanga sa paligid, hindi alintana ang mga panganib na nagbabantay. Ang makasali sa angkan ay labis niyang ikinalugod. Nang marinig ito, sa wakas ay tinanong niya kung bakit niya talaga gustong sumali. Ang pera ay gagamitin pangbayad sa mga gastusang medikal dahil nasa ospital ang kanyang ina. Ngayon alam niya na ang dahilan niya ay hindi para sa sarili kundi dahil sa kanyang pagmamahal sa pamilya. Mas lalo siyang naging determinado na alagaan siya. Matapos ang mahabang pag-ikot, narating nila ang pasukan sa ilalim ng HQ. Sa gitna ng mga high-tech na kagamitan at mga gwardya, may isang malaking bakanteng lugar. Isang tingin lang kay Sai ay nakapagpahiwatig na ito ang pasilidad ng pagsusuri at nagbigay sa kanya ng ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Tulad ng inaasahan, sinabihan niyang ang kanyang mga tauhan na isara ang mga pinto. Sarado na ang mga labasan at biglang natagpuan ng mga bagong kasapi ang kanilang sarili na nakulong sa loob. Mukhang seryoso sila sa pagtitiyak na walang makakatakas sa kanilang bitag. Isang pares ng estudyante ang nag-ikot-ikot, nervyosong nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ngunit matatag na pinagsabihan sila ng pinuno ng angkan na tumahimik. Isang nakakatakot na lamig ang bumalot sa kanilang likod at sa wakas ay naisip nila ang panganib na kanilang kinakaharap. Tulad ng nabanggit kanina, oras na para isagawa ang pagsusuri sa pagiging angkop ng mga bagong recruits. Sa partikular, titingnan nila kung gaano sila kaangkop sa bagong gamot na kanilang binubuo. Dapat nitong mapahusay ng malaki ang pisikal na kakayahan at lakas ng mahika ng isang tao. Sinasabi ng mga batang inosente na dapat ay maganda ito, hindi nila alam na masyado itong maganda para maging totoo. Si Sayang nagtatanong kung mayroon bang mga side effect ito sa gumagamit. Ngumiti siyang, nagpa siya na mas mabilis na lang nilang ipakita. Isang screen sa paligid ang nagsimulang mag-play ng isang recording, ipinapakita ang isang nakatali na test subject na nananawagan para sa kanilang buhay. Nanunood sila ng may panginginig habang pilit siyang tinurok ng serum, nakikita kung gaano kalala ang maaaring mangyari kung hindi sila magkatugma. Sa huli, nagprotesta ang mga bagong sali. Nakakatawa na akala nila na kusang tatanggapin nila ang ganitong bagay. Binubuhat nila ang kanilang mga kamao ng mahika, handang ipaglaban ang kanilang buhay. Humihingi na pakawalan, una nilang nilapitan at umatake. Kaya nito, sinasabi ni Sai kay Carl na manatili siya sa kanyang tabi, anuman ang mangyari. Pinapalibutan niyang ang kanyang mga kamay ng makapal na bato. Malinaw niyang ipinapakita kung bakit siya ang pinuno ng angkan at agad niyang pinapalaya sa mga hanggal na estudyante. Nabawasan ang bilang ng mga sample para sa pagsusuri dahil sa pagkakalaglag at pagkatapos ay tumutok siya sa natitirang dalawa, pinili niyang unahin si Karn. Siya ang kandidata na may dalang bihirang katangian ng liwanag kaya inaabangan niya kung ano ang maibibigay niya. Lumalapit na may malaking sireng sa kamay, kinatatakutan niya ang mahina at takot na babae. Gayunpaman, napilitan siyang huminto nang ilagay ni Sai ang sarili sa pagitan nila. Nakatingin sa mga ahas, sinasabi ng binata na kanyang pipigilan ang mga mabababang tao tulad nila mula sa kanya. Ngumisiw siyang sa kanyang inis at iniutos sa kanyang mga tauhan na pigilin ang mga mapagmataas na estudyante. Isang malaking lalaki ang nagsimula ng laban sa isang malawak na sipa, ngunit ang kanyang target ay biglang nawala sa kanyang paningin sa isang iglap. Bago pa siya makapag-react, agad siyang natalo sa isang suntok. Nagpapanik ang iba at nagbabantay pa rin, nagulat sa lakas ng batang iyon. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na lumipat sa susunod. Puno ng lakas, mabilis na nilamon ni Sai ang lahat sa isang tuloy-tuloy na galaw at tuluyang natalo ang buong angkan. Nang makita ang huling kawal niya na bumagsak, hindi makapaniwala siyang sa nakikita niya. Humarap sa kanya ng malamig na tingin, sinasabi ng batang lalaki na siya naman ang susunod na babagsak. Sa huli, ganito na ang nangyari at wala nang magagawa ang kanan ni Lilith. Nang iinis na kumilos siya palapit kay Karen, balak siyang kunin bilang ganti at pilitin siyang sumuko. Sa kanyang pagkabigla, huminto siya ng mahigpit na hawakan ng kanyang palso. Malalaking patak ng pawis ang dumaloy sa mukha ni Yang.
Tinitigan siya ng estudyanteng tila napakalakas ng walang awa at sinabing maghanda siya. Alam niyang malapit nang mangyari ang lahat, sinabihan ni Sai si Karen na manatili sa likod niya. Nangako siyang gagawin ang lahat ng makakaya niya, hindi mapigil ang humanga sa kanyang kasanayan, hindi maaninag kahit ang mga galaw na ginawa niya kanina. Alam niyang lumakas na siya, pero hindi niya akalain na hanggang ganito kalaki ang pagbabago. Binabatikos niyang ang binata at sinabing huwag siyang masyadong mayabang. May iisa lang siyang gustong itanong sa kanya ngayon. Ginagamit ang mga estudyante ng akademya bilang mga guinea pig at nais niyang malaman kung bakit habang nakangisi sa inosenteng tanong. Sabi ng pinuno, ang simpleng paliwanag ay dahil ang mga sumusunod kay Lilith ay maaaring makatanggap ng kanyang mga pagpapala. Kapag natapos na ang pag-develop ng kanilang gamot, magkakaroon pa siya ng mas malaking lakas. Gumagawa sila ng ganitong kalupit na eksperimento dahil dyan, at determinado silang gamitin ang anumang mapagkukunan na meron sila. Sa katunayan, iniisip niya na dapat nilang ituring na isang karangalan na maging mga test subject sa kanilang mga pananaliksik. Naalala niya kung gaano kasipag si Karen para sa kanyang ina na nasa ospital. Natuwa siya nang sumali sa angkan, akala niya makakatulong ito sa kanya para kumita ng sapat na pera. Nagmumula ito ng tahimik na galit sa loob ni Sai at lalo pang pinalala niyang nang ituro ang babae, sinasabing dapat siyang maging masaya na nakakatulong. Sinasabihan siyang tumahimik, ang lakas ay sumabog mula sa binata, sobra sa kanyang galit. Napailing siya sa karumal-dumal na lalaki na dinuduraan ng iba nang hindi man lang naiintindihan ang kanilang paghihirap. Habang naantig si Karen sa kanyang mga saloobin, nang inig ang ulo ng pinuno ng angkan sa sobrang pressure. Karaniwan niyang sinasabi sa mga mayabang na malaman ang kanilang lugar pero nagustuhan niya ang kumpiyansa ng batang ito. Sa isang huling pagtatangkat, inimbitahan niya siyang maglingkod kasama si Lilith. Kung ibibigay niya ang user ng light attribute, baka gawing opisyal pa siya niyan. Hindi matanggap ang mga nakakainis na tao, muli siyang sinabihan ni Sai na tumahimik. Sinasabi niyang pagsisisihan niya ito, binubuhos din niyang ang kanyang lakas. Nagkagulo at bumagsak ang lupa sa ilalim niya habang nagsasama-sama ang mahika sa buong katawan niya. Ito ay mahika para sa pagpapalakas ng katawan. Pagsasamahin ito sa kanyang kasanayan sa martial arts, umakyat siya sa hindi matitinag na antas at naging deputy ni Lilith. Handa nang simulan ang huling laban, sumugod siya at mabilis na nilapitan ang kalaban. Pinukol niya ng buong lakas, ngunit sadyang winasak lang ang sahig habang ang target ay umiwas ng madali. Nang makita ang hindi mapatanggi ang lakas, hindi maiwasan ni Karen ang mag-alala at matakot. Buo ang kasiyahan niyang sa kanyang pagpapakita at nagtawanan kahit na nakaiwas ang kalaban. Sa kabilang banda, puno ng paghanga ang mga mata ni Sai sa kakayahan ng magic na nagpapalakas ng katawan. Sa pagkakataong iyon, nakaisip siya ng ideya. Pinangunahan ng pinuno ng angkan, sinabihan siyang huwag tumakbo ngayong pagkakataon. Ginagawa ng binata ang utos at sa halip ay nakatuon sa paglikha ng isang larawan sa kanyang isipan. Hindi gumalaw, para bang sumuko na siya at tinanggap ang kanyang kapalaran. Tinangka niyang natapusin siya, ngunit biglang binuksan ni Sai ang kanyang mga mata upang i-activate ang kanyang void magic. Hinawakan niya ang kamao ng lalaki gamit ang isang kamay, pinipigilan ang kanyang malakas na suntok ng walang kahirap-hirap. Imposible ito. Ang batang iyon ay gumagamit ng parehong kapangyarihan tulad niya, ngunit mas malakas ito. Nagpapasalamat siya sa pagtanggap sa kanya na matutunan ng mahika ng pagpapalakas ng katawan. Dahil sa kanyang makulay na pagpapakita, naisip niya ito ng buong buo. Ginagamit ni Sai ang kanyang bagong kakayahan upang paalisin ang lalaki. Isang suntok ang nagtulak sa kanya palayo at bumagsak sa pader. Bago tuluyang mawala ang kanyang malay, tinanong niyang kung sino talaga ang batang iyon. Dahil tapos na ang laban, nagpapasalamat si Karen sa kaibigan niya sa pagsagip sa kanya. Matapos matiyak na ligtas siya, si Sai ay tumingin sa iba pang mga estudyante at sinabing dapat silang tumakas kapag nagbukas siya ng daan. Nababahala, tinanong nila kung saan siya pupunta. Ipinapakita kung gaano siya kalakas, binasag niya ang mga bakal na pinto, pinapayagan silang makalabas. Hindi na siya tumingin pa, sinasabi niyang may kailangan niyang gawin bago umuwi. Isang tawag ang nagpaalam kay Lilith tungkol sa isang emergency. Ang balita tungkol sa pagkatalo niyang at pagtakas ng mga estudyante ay nakarating sa CEO. Ang tao sa kabilang linya ay magbibigay sana sa kanya ng babala tungkol sa lalaking papunta sa kanya, ngunit naputol ang salita nang biglang mapahinto siya. Habang tinatanong niya kung ano talaga ang nangyayari sa kumpanya niya, pumasok si Sai at sinabing, bakit ka nagpunta sa ganitong kalayo? Sobrang simple lang ang sagot. Dumating siya para gantihan siya sa ginawa niya sa kanya 20 taon na ang nakalipas. Nalilito sa pagbanggit ng 2 dekada, tinatanong ni Lilith kung ano ang ibig sabihin ng hindi inaasahang bisita. Dahil hindi pa rin siya lubos na naiintindihan, pumayag si Sai na ipaliwanag muna sa kanya. Mula noong 20 taon na ang nakalipas ng Marangkang Dungeon sa SSS, kinilala ang mga santo ng Pentagram bilang mga bayani, at bawat isa ay umangat sa kanilang larangan. Iniisip niya na natigil ang isang plano ng isang lalaki noong araw na iyon. Nagpapanggap na may kumpiyansa, tanong niya kung bakit tinuturuan siya ng isang estudyante tungkol sa kasaysayan. Ang mga santo na nagwagi laban sa kasamaan ay ngayon namumukadkad, kaya ano ba talaga ang sinasabi niya, pagkatapos ay sinabing malayo sa katotohanan ang lahat ng ito. Inilalagay niya ang kanyang depensa, napapansin ng biglaan at matinding pagbabago sa kanyang aura. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabi na isinakripisyo niya ang kanyang mga kasama upang makamit ang mga gantimpala at itayo ang kanyang sariling pamana.
Kahit ngayon, nilalakad pa rin niya ang kalooban ng mga dati niyang kasamahan. Tinanong niya kung mali siya na parang tinutokso siyang magkamali, lalit hiyang-hiya sa kanyang mga salita. Nakababahala ang gulo na kanyang idinulot pero dito siya naniniwala sa mga teorya ng konspirasyon. Ngunit alam na alam niya na hindi lang ito isang conspiracy. Sa malamig na tono, sinasabi ni Sai na itinulak niya ang sariling kasamahan sa pintuan. Nanginginig ang katawan niya, hindi maipaliwanag kung paano nalaman ng isang batang walang kakilala ang lihim na iyon. Nakita ang kanyang pagkalito, tinanong niya kung hindi pa rin niya maintindihan kung sino siya. Sa ganitong paraan, ipinapakita niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang muling pagkakatawang tao ni Kyo. Tulad ni Wako, isang matinding takot ang bumalot kay Lilith. Sinasabi niya na imposible ito pero nangyari nga talaga. Ginamit niya ang mahika ng panahon, ang kapangyarihang minsang nagpatawag sa kanya ng halimaw. Dahil sa kanyang napakatumpak na mga ulat, hindi maiwasang magsimula siyang maniwala. Ngunit, pansamantalang nananaig ang pagtanggi. Nais niyang malaman kung ano ang ginagawa ng kumpanya niya ng palihim. Kung ilalantad niya yon, tiyak na wasak ang reputasyon niya. Ang banta laban sa kanyang imperyo ay nagpapataas ng emosyon ng CEO, ngunit siya lang ang may karapatang magalit. May buong dahilan siya para magalit, lalo na sa nangyari 20 taon na ang nakalipas at sa kanilang ginagawa ngayon. Buo ang galit at puno ng kapangyarihan, ayaw niyang patawarin siya. Sa kabila nito, nagawa niyang muling makuha ang kanyang kumpiyansa. Sabi niya na hindi siya dapat maliitin, lalo na't hindi na siya nasa kanyang lumang katawan. Ngayon na naglakas loob siyang ipakita ang sarili sa harap niya, tiyak na pagsisisihan niya ito. Hinawakan ng babae ang nakasabit na sibat at umiikot ito. Isang sulyok lang ang nagpasira sa sahig habang naglalabas ng magic shockwaves ang sandata. Nakayanan ni Sai ang atake pero napilitan siyang umatras. Nadarama ang tagumpay, ipinagmamalaki niya ang kapangyarihan ng sandatang binuo ng kanyang kumpanya. Hinubog mula sa materyales ng dungeon, mas matibay ito kaysa sa inaasahan. Upang ipakita kung gaano ito katilim, tumalon siya ng mataas upang muling umatake. Nagpapakawala siya ng sunod-sunod na pag-atake ng sipa, saksak, at hampas, ngunit walang tumama habang ang dati niyang leader ay nakakaiwas ng walang kahirap-hirap. Bagamat hindi pa rin siya nagwawagi, tinutokso niya siya dahil sa walang ginawa kundi umiwas. Ngunit naramdaman niya na may mali sa loob niya at nagtaka kung bakit hindi tumatama ang mga atake niya. Si Sai, sa kabilang banda, naintindihan kung ano ang problema. Sobrang naging abala siya sa pagiging reyna ng kumpanya kaya naging sloppy ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa dami ng panahon na lumipas, wala pa rin siyang pinag-iba kay Wako. Mas lalo siyang ginulantang nito kaysa sa pambubuli sa kanyang kumpanya. Puno ng galit, pinapalakas niya ang sandata at itinapon ito sa kanya. Tumusok ang sibat sa dibdib ng binata at sumigaw siya sa tuwa nang maramdaman ang tagumpay. Sa kasamaang palad, isa lamang itong ilusyon at ang totoong Sai ay ligtas at maayos sa likod niya. Hindi ito maaaring iba kundi mahika ng kawalan, ngunit hindi pa niya naririnig ang tungkol sa ganitong uri. Sa kasong ito, wala na siyang magagawa kundi tapusin ang laban sa huling suntok kaya ibinubuhos niya ang lahat ng natitirang lakas sa sibat. Upang tuluyang mapatahimik ang kanyang bibig, sinindihan ni Lilith ang tibak at pumasok siya. Itinutulak niya ng diretso sa dibdib ng kanyang target. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, napigilan ang kanyang atake ng 2 daliri lamang na maingat na humawak sa sandata. Hindi ka panipaniwala. Sa huli, ito lang ang kaya ng kanyang mga kapangyarihan laban sa kanya. Muling binibigyang diin niya na mas masahol pa siya kaysa noong 2 dekada na ang nakalipas. Sa takbo ng mga pangyayari, wala na siyang magagawa kundi gamitin ang huling paraan niya. Tumakbo siya pasulong pero sa di malamang dahilan, nilampasan niya ang binata nang hindi sumugod. Nang malito siya, naabot ni Lilith ang sireng sa kanyang mesa. Sa huli, napagtanto niya at tanging mapapanood na lang niya habang tinutusok niya ang gamot sa kanyang katawan. Isang pagsabog ng mahika ang sumabog mula sa kanyang katawan, umaapaw mula sa sangkap. Handa siyang gawin ang lahat at gawing halimaw ang sarili para talunin ang pinakamalakas na mangkukulam sa kanyang panahon. Halos hindi na siya tao, sigurado si Lilith na ngayon ay hindi na siya matatalo. Sa huli, susubukan niyang manalo gamit ang isang gamot na pampataas ng performance. Pakiramdam niya ay hindi siya gaanong pinapansin, ipinagmamalaki ng CEO ang perang inilaan para sa pagpapaunlad nito. Nagtipon sila ng mga materyal na matatagpuan lamang sa kailaliman ng mga dungeon at ginugol ang mga taon sa pagpino ng Sirem. Mula nang masaksihan niya ang kanyang di makataong lakas noon, hinahanap niya ang paraan upang maabot ang nasabing saklaw. Ngayon, sa sariling pagsisikap, natuklasan niya ang lakas na lagpasan silang lahat. Sa kabila ng kanyang pagmamalaki, nakikita ni Sai ang kanyang kahinaan. Ang babae ay nagmamayabang ng sobra kahit na umaasa sa isang kapangyarihang hindi niya sariling. Ang mapanirang salita niya ay tumusok sa kanyang puso. Humihingi siya ng paumanhin sa pagputol sa kanyang munting monologo, ngunit panahon na para tapusin ang kanilang masakit na muling pagkikita. Kumpiyansa sa kanyang kalagayan, tinanggap niya ang hamon niya at hinarap siya ng diretso. Parang isang marahas na kidlat na wala siya sa kinaroroonan niya at naabutan ng binata sa isang iglap. Gayunpaman, ang mga kamao niya ay tanging nasa saira ang mga pader habang mabilis siyang nakakaiskap papunta sa likod niya. Bagamat iniwan ng isang gumuho na opisina, tinanong ni Lilith ang kanyang opinyon tungkol sa kanyang bagong lakas, ang mga bunga ng kanyang pananaliksik.
Bago siya makapag-react, nilalapit niya ang sarili sa kanya at sinabing papapuntahin niya ito sa kabilang buhay at tinamaan niya ito sa tiyan. Ang suntok ay nagtulak sa kanya papunta sa kabilang bahagi ng kwarto. Pakiramdam niya ay panalo na siya, ngunit bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang mga paa. Hindi makagalaw, natagpuan ng babae na may yelong nakatusok sa kanyang paa. Ito ay isang bagay na itinanim niya nang umatake siya at ngayon ang mahikal na koneksyon ang nagpapababa sa kanya sa sahig. Sa pagtanggi, tinatanong niya kung paano niya nagawa iyon. Salamat sa kanyang kanan na tauhan, nagawa niyang mapag-aralan ang pagpapalakas ng katawan sa maikling panahon. Kahanga-hanga ang kanyang mga gamot pero panandalian lang ang epekto nito. Ang tuloy-tuloy na pangungutya sa kanyang pananaliksik ay nagpainit sa ulo ng CEO, ngunit pagod na si Sai sa mga kabaliwan na palagi niyang sinasabi. Matapos durugin ang lahat ng tao, may audacity pa siyang tawaging progreso sa siyensya. Nakakasuya siya. Bilang huling pagsubok, pinapatalas ni Lilith ang aura ng mahika gamit ang kanyang mga kamay at umatake. Ngunit, nahuli ang kanyang pulso sa ere bago niya maabot ang kanyang target. Isang mabilis na pagtama sa kanyang katawan ang malakas at tuluyang nawalan siya ng hangin. Bumagsak sa lupa, tinatanong niya kung bakit hindi gumagana o nananalo ang kanyang bagong lakas. Sabi na niya, alam na niya ang sagot at ito ay dahil sa kanyang sobrang lakas. Lumakad si Sai palayo, sinasabi na hindi kailanman totoo ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, siya ay lumalabas sa labas ng gusali ng kumpanya na may usok mula sa kanyang laban. Sinalubong siya ni Karen at nagagalak silang makita na ligtas at maayos ang isa't isa. Biglang dumagsa ang mga mamamahayag na tila naipaalam ng isang hindi kilalang tumawag. Alam ng babae na ito ang kanyang kaklase, ngunit tinatawanan niya lang ito. Ngayon, ang katotohanan tungkol sa mga krimen ng kumpanya ay nailabas na. Ligtas sa mga test subject at nawala na lahat kay Lilith. Tatawag kay Sai, sinasabi ni Karen na hindi pa rin niya alam ang mga detalye, pero sigurado siyang iniligtas niya siya doon. Kaya, taos-pusong nagpapasalamat siya sa kanya. Parang sariwang hangin ang mga salita sa kanya. Halos nakalimutan na niya, pero ang pagtulong sa iba ang dati niyang pinakakahulugan ng lahat. Iniulat ang tungkol sa ilegal na eksperimento na isinasagawa ni Lilith. Natuklasan ito matapos atakihin ng isang hindi kilalang salarin ang santo ng pentagram at dahil nagpapakita siya ng mga palatandaan ng pagkalito sa alaala, nananatiling hindi malinaw ang pagkakakilanlan ng salarin. Nagtataka si Sai kung paano magre-react ang iba sa balita, ngunit agad siyang napigil ng kanyang curiosity. Biglang nasa screen si Nathan, nagsasagawa ng press conference para talakayin ang insidente. Ang kanyang pagdating ay nagpasimula sa reaksyon ng binatang lalaki. Sinasabi niya na siya ay narito upang maghatid ng isang mensahe sa ngalan ng buong grupo. Sinasabing labis silang nasira sa insidente ni Lilith, sinasabi nilang nakakaramdam sila ng matinding hiya bilang mga kasama niya dahil nabigo silang mapansin ang kanyang pagkalugmok sa kadiliman. Yung pag-aakalang hindi na naman nila alam ang lahat ay lalong nagalit kay Sai. Ito mismo ang ginawa nila 20 taon na ang nakalipas at hindi pa rin sila nagbago, nagkukunwaring walang nakikita, walang naririnig, lahat para mapanatili ang kanilang reputasyon. Ang mga katulad ni Karen ay hindi pa nga sakripisyo, kundi mga hakbang patungo sa kanilang layunin. Matindi niyang naaalala si Nathan. Batay sa kanyang naging kilos 20 taon na ang nakalipas, malaki ang posibilidad na siya ang utak sa likod ng kanyang pagtataksil. Siyempre, palagi siyang maingat at mapanuri. Nagpa siya si Sai sa kanyang susunod na hakbang, kinuha ang kanyang telepono at tumawag. Samantala, nakaluhod si Claudia sa isang katedral at nananalangin habang nakikinig sa ulat ng isa sa kanyang mga tauhan. Kinumpirma niya ang mensahe at nanalangin sa kanyang Diyos at hiningi na gabayan sila tungo sa isang kinabukasang puno ng liwanag. Sa parehong oras, naantala ang kanyang pag-eehersisyo nang sabihin sa kanya na magsisimula na ang pagpupulong ng konseho. Binaba niya ang timbang at sinabing malapit na siya. Nagmumura ng matindi, sinisisi niya si Lilith at tinatanong kung ano ang iniisip niya. Makalipas ang ilang sandali, nagpatuloy ang virtual na pagpupulong ng konseho ayon sa plano. Si Nathan ang unang nagsalita, nagpasimula at opisyal na nagsimula ang konseho ng mga santo ng pentagram. Nagsasagawa na ang mga santo ng pentagram ng kanilang pagpupulong. Si Claudia ay nagpapatunay na ang salarin ang naglantad sa ilegal na mga eksperimento ni Lei. Engolf, sa kanyang bahagi, hindi maintindihan kung ano ang iniisip ni Lilith dahil nagdulot siya ng kahihiyan kay Nathan. Tumayo si Nathan at sinabing ang mga eksperimento ay ginawa niya mag-isa. Ang natitira ay walang ideya na nangyayari ito. Naririnig ni Waco ito at nakikita na balak nilang iwan si Lilith at sisihin siya sa lahat. Sigurado siyang, sa pinakamaliit, alam ni Nathan ang tungkol sa mga eksperimento. Medyo nababahala siya na maaaring iwanan ng mga santo si Lilith ng ganoon kadali. Pagkatapos ay itinutuon niya ang pansin sa liham sa kanyang mesa at bumalik sa pagsunod sa mga utos. Ipinapalam niya sa grupo na nakatanggap siya ng selyadong liham mula sa taong umatake kay Lei. Hiniling ni Nathan na basahin niya ang nilalaman. Binuksan ni Waco ang liham na nakasulat, bumabalik ako sa kasalukuyang mundo mula sa loob ng tarangkahan. Ako na ang bahala sa inyong lahat kaya maghintay na lang kayo. Sato. Nabigla si Claudia at Engolf nang marinig ito. Habang nanatiling mapag-isip si Nathan, tanong ni Claudia kung maaari bang may ibang nagpapanggap na si Sato. Sabi ni Nathan na hindi niya malalaman ang tungkol sa loob ng gate kung hindi siya naroroon.
Nagtataka siya kung ginamit niya ang mahika ng oras. Ngayon ay galit na galit si Engolf at sinabing kung totoong bumalik si Sato, kailangan na lang nilang siyang patayin muli. Sinasabi ni Nathan na mas mainam na huwag munang kumilos at maghintay na lang kung paano gagawin ng kalaban nila. Natapos ang pagpupulong at tumayo si Engolf at nagtungo sa bintana. Inaalala niya ang kanyang dating kasama at nakikita ito ng may galit, iniisip na siya ang taong hindi niya kailanman mapapatawad. Sa opisina ng punong guro, sinasabi ni Waco kay Sai na sinunod niya ang mga tagubilin. Nakikita ng batang estudyante na maingat si Nathan. Ngunit alam niya na hindi sila magtatagal na nakaupo lang ng tahimik. Pinipili niyang unang saktan ng mga alam na niya ang lokasyon. Tinanong ni Waco kung ano ang susunod na hakbang. Sabi ni Sai na ang kailangan lang niyang gawin ay ayusin ang paglilipat niya sa isang akademya na konektado kay Engolf, isang gawain na dapat madali dahil sa panandali ang programa ng pag-aaral sa ibang bansa. Sabi ni Waco na hindi katulad niya o ni Lei si Engolf. Hindi makakakita si Sai ng anumang masamang balita o baho tungkol sa kanya. Sisagot niya na kailangan pa rin niyang makita siya ng harapan. Pagkatapos ay sinabi niyang i-handle na niya ito kay Waco at binaba ang tawag. Tinitingnan niya ang skyline ng lungsod sa gabi upang magmuni-muni sandali. Kahit na walang ilegal na nagawa si Engolf, hindi nito binabago ang katotohanan siya ay nagtaksil sa kanya 20 taon na ang nakalipas. Makalipas ang ilang sandali, nakikita natin ang eroplano na palipad sa ibabaw ng paaralan. Nakikita ito ni Karen mula sa bintana at ngumiti, alam na si Sai ang sakay. Maya-maya ay dumarating na ito sa destinasyon at nakikita natin si Sai na naglalakad sa paliparan. Pagkatapos ay lumalabas siya at tinatanggap ang tanawin ng Germany na unang beses niyang binibisita. Tinitingnan niya ang kanyang telepono dahil na-verify na niya ang koneksyon sa pagitan ng akademya dito at ng Engolf. Gagamitin niya ang akademya sa Germany para lumapit sa kanyang target. Nagpasya siyang pumunta sa akademya ngunit huminto siya at napansin ang isang bagay. Parang binubuli ng dalawang lalaki ang isang Japanese na babae. Nagsasalita sila ng Aleman kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan sa kawalan upang automatikong isalin ito. Nagsimulang maging malinaw ang mga salita at naririnig niya na nagtatanong ang isa sa kanila kung sasama siya sa kanila. Mukha siyang naiinis at sinabing ayaw niyang sumama sa mga goons na iyon. Nagagalit sila at sinabing kailangang parusahan siya dahil dyan. Iniangat niya ang kamay niya para kunin siya at pilit niyang inilalagay ang kamay niya sa kanyang balikat. Mula sa kabilang kalsada, sumisigaw si Sai na iwanan siya nito. Nagtataka sila kung sino ba siya talaga. Uulitin ni Sai ang kanyang sinabi at bibirahin din sila. Ngayon, ang dalawang bully ay namumula sa galit at ginamit ang mahika ng apoy sa kanilang mga kamao. Pagkatapos ay umatake sila sa turista, sinasabing huwag silang maliitin. Isa sa kanila ang umatake para suntukin, ngunit ginamit ni Sai ang kanyang kapangyarihan upang itulak silang pareho pabalik ng may kamanghamanghang lakas. Nakita ng babae na nanockout ang dalawang lalaki sa isang suntok lang. Pagkatapos ay itinuro niya ang mata kay Sai at nagtatanong kung ano ang nangyayari sa estudyanteng iyon. Tumakbo ang dalawang gun palayo. Nagpapasalamat si Yuki sa kanya sa pagsagip sa kanya. Napansin ni Sai na nakakuha sila ng malaking tao at nagmumungkahi na maglakad na sila. Magkakaswal silang naglalakad palayo. Naalala ni Yuki na ang huli niyang nakaligtas ay nung nakilala niya ang isang tao. Nakarating sila sa isang tahimik na kalye. Napansin ni Sai na gusto sanang magsalita ni Yuki pero nagdadalawang isip. Sa wakas, nagpapasalamat siya sa ginawa niya dahil hindi lumala ang sitwasyon. Sabi niya na huwag na itong pag-usapan at magpapatuloy sila sa paglakad. Pakiramdam ni Sai na nakita na niya siya dati sa isang lugar. Tinanong niya kung isa siyang estudyanteng Hapones. Kumpirma niya ito at idinagdag na kaka-rating lang niya para sa isang maikling palitan ng programa. Sa katunayan, papunta na siya ngayon sa akademya ng pagsasanay. Ngumiti si Yuki at sinabing gagabayan niya siya bilang pasasalamat niya. Sabi niya na pinahahalagahan niya yon at nagpatuloy sila sa paglalakad. Kalaunan ay nalaman niyang naglalakbay siya sa buong mundo at may sarili siyang mga dahilan. Nagtataka siya kung pareho silang edad at nagtatanong kung nag-aalala ba siya sa paglalakbay mag-isa. Sabi niya ay ayos lang siya at marunong siyang mag-spell o dalawa pero hindi kumbinsido si Sai dahil nahuli lang siya. Pagkatapos ay sinasabi niya na nag-aaral siya sa training activity. Nararamdaman niya ang pagbabago sa tono niya at tinanong kung may mali ba roon. Sabi niya na kilala ang paaralan sa pagiging patas sa Merito. May sarili silang rango o hierarchy sa klase. Mayroon ding sistema ng puntos na nagbibigay gantimpala sa mga tagumpay. Nakikita ni Sai na seryoso sila dito sa meritokrasya. Ayon kay Waco, regular na nagsasagawa ang Ingolf ng mga training para sa mga estudyanteng nasa mataas na klase. Kung gusto niyang makalapit sa Ingolf, kailangan niyang magpakitang gila sa ganitong klase ng paaralan. Ngumiti si Sai at inaabangan ng hamon. Pagkatapos ay tumuturo si Yuki. Ang pangunahing gusali ng Akademya ng Pagsasanay ay parang isang kastilyo. Sasabihin ni Sai na ayos na siya mula dito at magpaalam na sila sa isa't isa. Bago siya umalis, ipinakilala niya ang kanyang pangalan at nagkamayan sila. Lalong lumaki ang mata niya nang marinig ang pangalan niya. Nagtataka si Sai kung ano ang problema. Bumabalik ang kanyang kumpiyansa at sinabing pareho lang ang pangalan niya sa isang kilala niya. Nais niya siyang good luck at naglakad papunta sa kabilang direksyon. Pinapanood ni Sai siya sandali at napapansin na may kakaibang pakiramdam din siya tungkol sa kanya. Pagkatapos ay humarap siya sa akademya at nagsimulang maglakad papunta sa kanyang destinasyon. Sa daan, may isang tao na tumatawag sa kanyang pansin.
Isang masamang tingin na lalaki na nagngangalang Matt ang nagtatanong kung siya ang Japanese na maglilipat. Tinutukoy ni Sai siya bilang isang pasaway na ikinagalit ng binata. Bumaba siya at sinabing, walang espesyal si Sai. Pagkatapos ay lumapit si Matt sa kanya at sinabing bibigyan niya ito ng maliit na seremonya ng pagtanggap. Hindi makapaniwala si Sai na kailangang harapin niya ito agad matapos dumating. Naalala niya ang sinabi ni Yuki at naisip na gusto siyang sukatin ni Matt sa isang laban. Sumasang-ayon si Sai at umatras si Matt para maghanda. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang palutangin ang ilang mga bato at itinapon ang mga ito kay Sai. Madaling naitaboy ng Japanese transferee ang mga bato at itinulak ang mga ito sa lupa. Biglang napuno ng takot ang mukha ni Matt. Sabi ni Sai, maganda ang dami, pero mahina ang lakas. Pagkatapos ay tinatawag niya ang isang naglalagablab na piraso ng lupa sa kanyang kamay. Sabi niya kung gagamit ng Earth Magic, dapat ay gawin itong ganito kapangyarihan. Pinaputok niya ang proyektil na dumaan kay Matt, tinamaan ng pader sa likod niya. Tumingin si Matt sa pinsalang idinulot nito at nabigla. Ngumiti siya at tiningnan si Sai, nagtatanong kung sino siya. Sa kabilang banda, nakikipag-usap si Yuki kay Claudia sa telepono. Sabi niya na matagumpay niyang nakipag-ugnayan kay Sai at mananatili siya sa Germany upang obserbahan ang target. Sa Lansing Training Academy, nakukuha ni Sai ang kanyang opisyal na ID. Ngayon ay maaari na siyang pumasok sa mga lokal na dungeon. Sinusuri niya ang kanyang ID at napapansin na bahagyang iba ito sa mga Japanese. Nakikita niya na 0 ang kanyang puntos at naisip na ito ang sistema ng puntos na narinig niya. Susubaybayan nito ang kanyang pag-akyat sa dungeon at ang kanyang performance. Inilalagay niya ito sa bulsa at nagpa siya na pumunta sa isang dungeon dahil wala siyang klase ngayon. Tinitingnan siya ni Matt mula sa malayo at tila interesado. Dumating si Sai sa pinto at alam niyang kailangan niyang mag-rank up para makalapit sa Engulf. Pumasok siya sa isang dungeon sa mas mataas na antas at nakita niyang ang loob ay parang sinaunang mga guho. Nagtataka siya kung anong uri ng mga halimaw ang kanyang makakaharap dito. Lumabas ang maraming kalansay na sundalong multo at umatake sa kanya. Kahit wala sila dito sa Japan, alam pa rin niya ang kanilang mga mahihinang bahagi mula sa kanyang nakaraang buhay. Lumapit ang unang halimaw at tumalon si Sai sa gilid upang iwasan ang atake. Ang mga kalansay ay babagsak kapag tinamaan ng matigas na bagay at apoy kaya't siya ay bumato ng malakas na suntok na may apoy sa gitna ng kalansay. Hati nitong itaas ay hiwalay sa mga binti at tinulak pabalik. Nagulat ang iba pang mga halimaw habang tinutokso ni Sai na lumaban sa kanya. Makaraan ng ilang sandali, makikita natin na natalo na ang lahat ng mga mandirigmang buto. Tahimik na pumasok si Sai sa kwarto ng boss at nakita ang isang halimaw na parang leech na nakalutang sa ere. May mabigat na aura ito kaya nagpasya siyang subukan muna ang sitwasyon. Sinubukan niya itong atakihin ng isang fireball. Itinaas ng halimaw ang kanyang tungkod at pinakawalan ng apoy na nawasak ito. Hindi ganoon kasorpresa si Sai dahil ito ay isang boss naman talaga. Itinuturo ng leech ang kanyang tungkod sa kanya at nagpaputok ng isang sigaw ng enerhiya. Tumalon si Sai sa paraan, ngunit medyo nagulat nang makita na natutunaw ng orb ang anumang mahawakan nito. Gayunpaman, ngumiti siya, iniisip na magagamit niya iyon sa kanyang pabor. Pinipili niya ang magic ng hangin sa kanyang mga paa at pinapalakas ang kanyang pag-angat. Bigla siyang umangat mula sa lupa papunta sa hindi inaasahang boss. Binato niya ang mahika diretso sa ulo ng halimaw. Nagsusumigaw ito sa sakit habang nagsisimula itong matuno ang mukha nito. Lumapag si Sai sa lupa at ang halimaw ay agad na naging abo. Sabi niya na malakas ang epekto ng spell. Ngunit, dahil ito ay isang mataas na antas, hindi niya ito maipaliwanag ng perpekto. Nakikita niyang kailangan niyang itaas pa ang antas ng kanyang void magic. Dagdag pa niya, alam niyang narito si Matt at sinabihan siyang magpakita na. Hindi akalain ni Matt na mapapansin siya at sinabing nanonood siya ng laban. Tinanong ni Sai kung narito siya para hamanin siya sa isa pang laban. Nararamdaman niya ang isang bagay sa aura ni Matt at naisip na may tinatago siya. Sinasabi ni Matt na lilinawin niya ang lahat minsan at para sa lahat. Lumapit siya, na para bang nais makipaglaban. Naghanda si Sai sa laban at nagtatanong kung siya ba ay isang enhancer tulad ni Lei. Biglang bumagsak si Matt sa kanyang mga tuhod at nakiusap na maging disipulo ng bagong estudyante. Hindi ito inaasahan ni Sai at nagtataka kung may mas malalim pang dahilan. Ini na rin ang tanong niya tungkol sa tasa sa kamay ni Matt. Sabi ni Matt na narinig niya na nagsasabi ka na nagpapakita ng paggalang ang mga tasa. Nagtataka si Sai kung hanggat-hangga siya ay hanggal lang. Sinasabi ni Matt na naakit siya sa lakas ng binatilyo at nananawagan na turuan siya ng mahika. Sabi niya na ang laban na nakita niya ay kamangha-mangha at pakiramdam niya ay hanggat buhay siya ay tanga pa rin siya sa pagpili ng away. Medyo naiinis si Sai dahil magiging medyo magulo ang mga bagay. Bigla siyang nakaramdam ng something at inakap ang balikat ni Matt. Pagkatapos ay hinailan niya ito palayo bago lumitaw ang isang dambuhalang halimaw mula sa sahig. Nabibighani si Matt habang nakikita ni Sai na ito na ang tunay na huling boss. Handa na siyang harapin ang bagong kalaban habang nananatiling nakahiga si Matt. Natatakot na sobra si Matt sa boss, sabi niya nakita niya ito sa manual na ito ang Skull Dragon na sumire sa isang buong nayo noong matagal na at halos hindi na kaya ni Ingolf mula sa Pentagram Saints na mapatay ito. Lumapit si Sai sa monster at inisip ni Matt na baliw siya. Sabi ni Sai na mag-relax siya at tinama rin siya na hindi si Ingolf ang pumatay nito. Naiinis si Asia na itinatago ng mga santo ng Pentagram ang kanyang mga tagumpay bilang isang Seido.
Tumatawa siya sa kung gaano kababoy ang naging mga dating kasamahan niya. Sinubukan ng halimaw na gamitin ang kanyang dambuhalang paa para tapikin siya, ngunit mabilis siyang umatras bago pa man ito magawa. Napansin ni Sai mula sa lakas ng pagtapak na mas masalimuot ito kaysa noong nakaraang 20 taon. Tumaas siya ng mataas sa ibabaw ng monster gamit ang mahikang apoy bilang pampasulong at saka pinukol ito ng sipa na may apoy na sumaire sa ulo nito sa mga piraso. Masiglang tinatangkilik ni Matt ang kanyang tagumpay, ngunit pinapayuhan siya ni Sai na hindi pa tapos. Nagpapagaling muli ang ulo ng halimaw. Sinasabi ni Sai kay Matt na ang stamina ng Skull Dragon ay mataas sa mga undead na halimaw at tanging napakalakas na mahika lang ang makakapabagsak dito. Umaatungal ang dragon at tinutulak ang buntot nito sa kanila. Nakapag-iwas sila at nakalikom, sinubukan ng buntot na tamaan si Sai muli, ngunit muli siyang nakaiwas. Nababahala si Matt na ang magagawa lang ni Sai sa puntong ito ay magdepensa. Sinusubukan ni Sai na itoon ang kanyang imahinasyon upang makalikha ng bagong spell. Inilalabas ng halimaw ang kanyang hininga ng enerhiya sa kanya sa gitna nito. Tumakbo si Matt papunta kay Sai, ngunit nagulat siya nang makita na hawak ni Sai ang dragon sa bibig nito, kaya hindi ito makagalaw. Si Sai ay mas mahigpit na niyakap at pagkatapos ay inilabas ang kanyang spell na nagpapako sa buong katawan ng halimaw para hindi ito gumalaw. Masaya si Matt na makita na ang taong pinili niyang sundan ay kamangha-mangha. Lumalabas sila sa dungeon na masaya si Matt na tinatawag si Sai na kanyang master. Nakikita ni Sai mula sa kanyang ID ng estudyante na nakalikom siya ng maraming puntos mula sa dungeon. Tinanong niya si Matt kung ilang puntos ang kailangan para sa ranggo ng klase. Sabi ni Matt, kailangan niya ng 10,000 puntos para makataas ng klase. Ipinaalam din niya na nakalulungkot na pare-pareho ang halaga ng puntos sa dungeon, kaya't walang nadagdag na puntos mula sa Dragon na Skull. Tinitingnan muli ni Sai ang kanyang ID at nakikita na nakalikom lang siya ng 500 puntos at kinukwenta na kailangan niyang mag-grind ng dungeon ng 600 beses para makasali sa pag-angat. Tinatanggap na lang niya na magtatagal bago siya makapasok sa espesyal na klase. Sinabi ni Matt na may paraan siya para makakuha ng puntos ng mabilis. Sabi mo sa akin ang nakakatakot na paraan na matakot si Matt. Ipinaalam ni Matt sa kanya ang tungkol sa pista ng walang hanggang kalangitan na gaganapin 1 buwan mula ngayon, isang paligsahan kung saan naglalaban-laban ang mga estudyante sa mga hamon. Ang mananalo ay makakatanggap ng napakalaking 20,000 puntos. Agad na naiintriga si Sai dahil nakikita niya ito bilang isang pagkakataon na mapalapit sa engulf sa isang hakbang. Kani-kaninyang pangako na magiging una siya sa pista ng langit na dakila. 1 buwan nang lumipas, maraming estudyante ang nagtipon-tipon para sa kaganapan ng pista ng langit na dakila. Iniisip ni Sai kung paano niya kailangang mang-alap ng sapat na puntos para makarating sa tuktok upang mas mapalapit kay Engulf. Ang tagapagbalita ay nagsasabi sa lahat na ang layunin ng paligsahan ay makuha ang hiyas sa tuktok ng tore. Sabi niya na walang mahalaga kung anong paraan ang gagamitin nila para makarating sa tuktok ng tore, basta't anumang paraan ay pinapayagan. Ngumiti si Sai habang nakikita niyang parang laro lang ito ng isang meritocratic na akademya. Pinapalakas ni Matt ang kanyang loob sa pamamagitan ng pagtama sa hangin. Naramdaman ni Sai na maswerte siya na may isang tulad ni Matt na nag-alay ng sarili niya sa kanya nang malaman na may laban ng 2 tao. Nakipagkita si Yuki kay Sai at sinabing dumaan lang siya para panoorin siyang magningning. Sinasabi ni Matt na siya ang kasintahan ni Sai, kaya tinamaan siya ng ulo mula sa kanyang master. Biglang napalingga ang buong tao sa entablado nang makita nilang lumitaw si Engulf at ang tainingin niya ay nagagalit kay Sai. Sinasabi ni Engulf sa opisyal ng paaralan na interesado siya kung may nakatagong gintong itlog na naghihintay na mabasag sa mga estudyante. Pinapapasok ng tagapagbalita ang mga estudyante sa tore, kaya pumapasok sila. Nakikita nilang tanging mga hagdang ang patungo sa itaas. Nang mapuno ng sigla si Matt na akyatin ito, isang halimaw na wolfman ang lumitaw upang harangin ang daan. Bago pa mapansin ni Matt na itulak na ni Sai ang mukha ng lobo gamit ang sunog na suntok. Agad bumagsak ang lobo, kaya sinabihan ni Sai si Matt na kailangan na nilang umalis. Ang mga manonood sa labas ay nakikita ang progreso ni Sai sa pamamagitan ng malalaking screen ng monitor. Nakabibighani at hanga ang mga estudyante na sobrang lakas ni Sai. Si Matt at ang iba pang mga kalahok ay nagsusumikap na pabagsakin ang mga halimaw na lobo. Sabi ni Matt na hindi pa siya pagod pero humihingal siya at mabagal ang galaw habang sinusubukang sundan si Sai pataas sa hagdang. Biglang nararamdaman ni Sai ang panganib. Biglang sumabog ang hagdang sa harap niya at ni Matt. Lumabas na, pinasabog ng mga estudyante sa harap nila ang hagdang gamit ang apoy na mahika para makagawa ng malaking puwang kaya hindi nila ito masundan. Pinapahiya ni Matt sila pero para silang hindi naririnig upang lalong mapuot siya. Tumatakbo sila pataas habang mas lalo pang nagsasalita si Matt sa kanila. Tinanong ni Matt si Sai kung ano ang kailangan nilang gawin ngayon. Hindi naiintindihan ni Sai, sinasabi na ang kailangan lang nilang gawin ay lumipad pataas. Umangat siya pataas gamit ang mahika ng hangin habang hinihila si Matt na natatakot. Nakarating na sa harap ng huling silid ang mga estudyanteng iniwan si Sai at Matt sa hagdang. Nasisiyahan sila na natalo nila ang batang Hapon. 1 segundo ang lumipas, dumating si Sai sa likod nila. Sinasabi ni Sai sa dalawa na halos walang nakapagpabagal sa kanila ang maliit nilang balakid. Samantala, sinasabi ni Matt sa 2 estudyante na hindi sila matatalo habang nanginginig pa rin sa takot mula sa paglipad. Inihahanda na ng 2 kalaban ang kanilang mahika upang atakihin sila. Si Sai ay mabilis na nilampasan sila.
Labis na humanga si Matt dahil hindi niya nakita kahit kailan ang galaw ng kanyang master. Binubuksan ni Matt ang pinto ng silid kung saan nakikita nila ang hiyas na nakalagay sa gitna ng kwarto. Nagsasaya na si Matt pero nararamdaman ni Sai na hindi pa tapos ang laban. Nagbubukas ang mga portal sa paligid ng gemstone na nagdudulot ng paglitaw ng mga nakasuot ng armor na kawal. Kahanga-hanga kahit ang mataas na opisyal ng paaralan dahil hindi nila inaasahan ang mga nakasuot ng armor na kawal na ito na bahagi ng plano. Ngumisi si Engulf habang interesado kung paano malalampasan ni Sai ang pagsubok. Ibinunyag ni Engulf sa opisyal na siya ang gumawa ng bitag na ito para mas maging kapanapanabik ang lahat. Ipinaliwanag niya na kung gusto nilang maging magagaling na mangkukulam, ang pakikitungo sa ganitong mga bagay ay dapat na pangkaraniwan lang. Sa totoo lang, nagdududa siya na may estudyanteng makakatapos sa bilang ng mga nakasuot ng armor na kabalyero. Masaya siyang panoorin kung paano nila malalampasan ito. Sinasabi ni Sai kay Matt na ang plano nila ay kunin ang hiya sa pamamagitan ng pagtabo sa mga ito. Tinanong ni Matt kung paano nila magagawa ito kapag marami sila at ang mga ito ay mukhang napakatibay. Sisigat si Sai na ang pag-abot sa kanyang layunin ay hindi niya alintana kung ano man ang mga balakid. Inilalabas ni Matt ang kanyang mga daliri upang maghanda na suportahan ang kanyang amo. Biglang siyang yumuko nang may isang knight sa likod niya na nakatakdang pumatay sa kanya. May isang knight din na umaatake kay Sai pero ginamit ni Sai ang mahika ng pagpapalakas upang pigilan ang espada nito gamit ang kanyang mga daliri. Pagkatapos ay pinapalibutan niya ang kabilang kamay niya ng apoy at tinatamaan ng uppercut ang knight. Sunod, pinukol niya ng suntok ang lahat ng iba pang mga knight para mahulog din sila. Nabibighani si Engulf, ngunit pinukol niya ng kamao ang mesa na iniisip na hindi basta-basta makakalusot si Sai dito. Mas maraming knights ang lumalapit kay Sai at Matt. Yuki, na nanonood din ng paligsahan, iniisip na wala ng paraan si Sai pero naghihintay siya sa susunod niyang hakbang. Inaalam ni Sai na may hindi bababa sa 30 knight na nakapaligid sa kanila. Hindi siya natitinag dahil nakikita niyang wala silang laban sa mga halimaw na kinaharap niya 20 taon na ang nakalipas. Tumatapon ng mga kabalyero ng mga sibat kay Sai na kanyang tinatabunan ng isang earth shield. Dumarami pa ang mga kabalyero mula sa likod kaya pinapalayas niya sila gamit ang mahika ng hangin. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nakikita niyang sobra-sobra na sila at nais niyang puksain silang lahat gamit ang isang malakas na spell. Patuloy siyang ina-attack ng mga kabalyero at alam niyang hindi siya makakagawa ng bagong spell agad. Napagpasyahan niyang ang pinakamahusay na hakbang ay gamitin ang spell na nakita na niya para hindi na niya kailangang gawin muli. Naalala niya ang laban niya kay Wako at pinapagana ang kanyang kakayahan sa kawalan. Maraming maliliit na bato ang umaakyat mula sa lupa. Pagkatapos, gamit ang mahika ng hangin, gumawa siya ng isang buhawi na nagtapon sa lahat ng bato ng napakabilis papunta sa lahat ng mga kawal. Sobrang lakas nito na kahit ang mga tao sa labas ng tore ay nakikita at nararamdaman ang hangin at ang pagkawasak mula sa tuktok ng tore. Agad na nagkabasag-basag ang lahat ng mga kawal. Si Sai ay lumalapit sa hiyas at buong pagmamalaki itong hawak bilang panalo. Nagdiriwang si Matt kasama ang mga tao sa labas. Nagulat si Yuki na ginamit niya ang fusion magic. Tawang si Engulf habang tinitingnan ng isang estudyanteng kayang mag-cast ng spell na inabot ng Wako ng 20 taon upang ma-develop at ma-master. Ngayon ay nakikita na niya si Sai bilang isang karapat-dapat na estudyanteng maaari niyang personal na sanayin. Sa ibang araw, nagtipon-tipon ang lahat ng estudyante sa auditorium para sa seremonya ng pag-anunsyo kung sino ang itataas sa pinakamataas na klase. Tinawag ng opisyal ng paaralan si Sai at tumayo ang binata mula sa kanyang upuan. Pinag-uusapan ng mga tao kung gaano siya humanga habang nilalakad niya papunta sa entablado. Masaya si Matt na nakikita ang kanyang master na pinag-uusapan ng ganito kalaki. Inilalathala ng opisyal ng paaralan ang seremonya ng armband at may espesyal na bisita na gagawin ito. Pumupunta si Engulf sa entablado, nagdudulot ng gulat sa mga manunood. Nakikita niya si Sai na nagngingit-ngit. Pumunta si Engulf kay Sai at sinabing nagpasaya siya noong festival ng banal na langit. Sabi ni Sai na siya ay pinararanganan. Habang iniaabot ni Engulf ang kanyang armband, binubulong din ng lalaki kay Sai na pumunta sa kanyang ari-arian ngayong gabi. Nagtataka si Matt kung ano ang sinabi ng lalaki sa kanyang amo. Ngumingiti si Engulf sa mga manonood at saka umalis. Hindi niya alam kung ano ang balak ni Engulf. Mamaya, pumunta si Sai sa ari-arian ni Engulf kung saan siya sasalubungin ng butler. Hindi pa rin moari ni Sai kung ano ang nais pag-usapan ni Engulf at nag-aalala siya kung alam na ng lalaki na siya si Sato. Sinasabi niya na sana ay may mas maraming oras pa siyang paghahanda para makipaglaban sa kanya. Inilalakad siya ng butler papunta sa silid kainan kung saan nakahanda na si Engulf at isang handaan. Inutusan ni Engulf na umupo siya. Pagkatapos ng pagkain, kinausap niya ito tungkol sa kung gaano siya kahanga-hanga noong festival lalo na sa laban niya sa pinakamataas na palapag. Engulf nang hihilakbot ang tanong kung ano ang kanyang itinatago. Si Sai ay napapailing, nagtataka kung alam na niya kung sino siya. Pinapakalma niya ang sarili ng mapagtanto na maaaring may tinutukoy siya. Tinanong ni Engulf kung paano niya nagamit ang magic fusion na inabot si Waiko ng 20 taon upang malikha. Ngumiti si Sai ngayon na alam niyang interesado lang siya sa kanyang kakayahan. Sinasabi niya sa lalaki na tinuruan siya ni Wako noon sa Japan at sobrang galing niya bilang guro na natutunan niya agad. Masaya si Engulf sa kanyang sagot at sinabing mahusay niyang na-master ang teknik.
Pinayuhan niya ang bata na huwag gamitin ng mali ang kanyang kapangyarihan o mauuwi siya tulad ni Sato. Engolf ay nagpatuloy na ikwento kung paano nagsimula si Sato ng isang pinalalaking plano 2 dekada na ang nakalipas upang palayain ang lahat ng mga halimaw sa dungeon at lipulin ang kanyang mga kasamahan at ang buong sangkatauhan. Patuloy niyang sinasabi na ang plano ni Sato ay naipatupad bago siya mamatay at ang mga santo ng pentagram ang nakapigil sa kanya. Si Sai ay nakakapit ang kamao upang pilitin ang kanyang sarili na mapigilan ang galit sa pagtanggap sa kasinungalingan, ngunit sa kaibuturan ay ayaw niyang palampasin ito. Maingat na sinasabi ni Sai na gagamitin lamang niya ang kanyang kapangyarihan upang labanan ang kasamaan at gagawin niya ang lahat para maging pinakamalakas na buhay. Sinasabi niya sa batang lalaki na patuloy siyang humahanga sa kanya. Sinasabi ni Engolf na gagantimpalaan niya ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng pagiging kanyang sparring partner sa susunod na training cycle. Sasagutin ni Sai na magiging karangalan niya na makipaglaban sa kanya. Mamaya, habang naglalakad pa uwi si Sai sa mga kalye, iniisip niya kung paano niya ibubuhos ang lahat para talunin si Engolf sa mock battle at tapusin ang 20 taong puot niya rito. Malapit nang magsimula ang periodic na pagsasanay para sa espesyal na klase. Nag-uusap ang mga estudyante kung gaano sila naiinggit na makikita nila si Engolf, sana ay turuan din niya sila. Samantala, nakatitig si Sai nang may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Sa wakas, may papakita niya ang kanyang laban kay Engolf sa nalalapit nilang paligsahan sa training ngayon. Para kay Engolf, siguro ay simpleng pagbibigay lang ng mabilis na leksyon sa isang mausisang bata. Pero hindi yun ang kaso para sa kanya. Nangako siyang wasakin ng tuluyan ng lalaking iyon at pasisihin ang pagtataksil nito sa kanya 20 taon na ang nakalipas. Pagkatapos, sa bakuran ng paaralan, nagsimula ang regular na pagsasanay. Dumating si Engolf at nagsasalita sa mga espesyal na estudyante habang nakatitig kay Sai. Binanggit niya na nagpasya siyang pasiglahin ang laban sa isang paligsahan. Nervyos, lahat ng estudyante ay napapikit at napasigaw sa balitang ito. Nang makita ang kanilang mga nagulat na mukha, sinigurado ng punong guro na napili na niya ang kanyang kalaban at ito ay si Sai, saka pinahintulutan ng bata na tumapak pasulong. Samantala, sa mga upuan, nanonood si Matt, ang kaibigan ni Sai, na nagpapasalamat na hindi siya pumasok sa klase dahil may nangyayaring kapanapanabik. Napapansin niya na nandoon din ang babae mula sa Sublime Heaven Festival para panoorin ang laban. Inakala niya na may nangyayari sa pagitan ng kanyang master at ng babae at ngumiti sa naisip. Nararamdaman ni Yuki ang kanyang titig ngunit pinipili nitong huwag pansinin ito. Nakatuon lang siya sa laban na malapit nang maganap sa ibaba, curious kung paano ito magtatapos. Habang tinatasa ang kalaban, paalala ni Sai sa sarili na si Engolf ay nasa ibang antas kaysa sa iba pang mga kasapi ng Pentagram Saints. Isa siya sa mga pinakamatibay na manlalaro sa kanilang lahat pero ngayon, siya ang mauupo sa lupa. Unang kumilo si Engolf at sinalubong siya ng suntok na may wind magic. Nabibighani ang mga manonood sa lakas ng hangin sa suntok na iyon, sapat upang putulin ang hangin. Sai naisip na ginamit ng lalaki ang magic ng pagpapalakas ng katawan at nagpasya siyang gumamit ng earth magic bilang panlaban. Tinanong niya kung ginamit niya ang magic ng pagpapalakas ng katawan at pinuri ang kanyang lakas, kinikilala na halos hindi niya ito napigilan gamit ang pinatibay na bato at sobrang lakas ang nasa likod ng suntok na iyon. Pero sinasabi ni Engolf na nagkakamali siya at hindi pa niya nagagamit ang body enhancement. Pagkatapos ay nilalamon niya ang kanyang kamao ng apoy at tinatamaan ng batang lalaki, nagugulat siya sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Napipilitan si Sai na umatras, nagugulat ang kanyang kaibigan. Nasisiyahan ng punong guro na nakatugon ang kanyang kalaban sa kanyang atake matapos makita ang batang nakatakas gamit ang mahika ng hangin. May matalim na pakiramdam ang bata, ngunit hindi pa tapos ang laban nila at determinado ang matanda na manalo. Muling umatake si Engolf at halos mapalampas ni Sai ito. Nang maramdaman ang banta, hindi na siya nag-atubiling mag-counter at tumigil upang mag-focus sa pagbuo ng enerhiya sa kanyang mga kamay. Mula sa mga upuan, nakilala ni Yuki ang galaw bilang pareho ng ginamit niya noong makapangyarihang pista. Ibinubuga ng binata ang kanyang napakalakas na kapangyarihan papunta sa punong guro na nagsusubukang tiisin ito hanggang sa huli. Natuwa siya na nakaligtas ang lalaki sa atake ng walang sugat at kinikilala na mas naging malakas siya kahit pagkatapos ng 20 taon. Engolf ay masaya rin, idineklara na mula ngayon ay hindi na siya magpapigil. Bigla, isang napakalakas na aura ang sumisilay mula sa kanya na medyo nakakatakot kay Sai. Ngumingiti siya sa kanyang kalaban, handa nang ipagpatuloy ang laban. Na-impress si Sai na nagawang makalikha ng isang kakaibang spell ang kanyang dating kakampi na walang nakakaalam sa loob ng huling 25 taon. Nasasabik siyang ipagpatuloy ang laban at subukan kung gaano nakalakas ang lalaking nasa harap niya. Nagmumungkahi siya ng isa pang mahikal na lupa, ngunit sa pagkakataong ito, sumasaklaw ito sa malawak na lugar kaya't naging mahirap para sa kalaban na iwasan ito. Sinubukan ni Engolf na iwasan ito ng husto at nang bumagsak ang kanyang posisyon, ginamit ni Sai ang isa pang magic fusion at itinapon ito sa kanya. Tumatakbo ang kanyang kaibigan sa tuwa, nakikita na unti-unting nangunguna ang kanyang guro. Kahit si Yuki ay nakikita na nawawala ng balanse ang matanda sa ere at naisip na tamang-tama ang pagkakataon para maglunsad si Sai ng atake. Gayunpaman, tila hindi alintana ni Engolf ang kalaban niya at tinihil niya ang fusion magic ng direkta nang hindi gumagamit ng anumang spell.
Hindi makapaniwala si Sai na naputol lang ito ng matanda nang hindi man lang napapagod, at kahit si Yuki ay hindi makapaniwala na nanullify ito agad-agad. Pinupuri ni Engolf ang bata para sa isang mahusay na suntok, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin ito maaaninag ang kanyang mana na baluti. Sobrang dami ng enerhiya niya, at ang gintong anino sa paligid niya ay parang isang kalasag na nagpoprotekta sa kanya mula sa anumang atake. Maliban dito, ipinakita niya ang kanyang sobrang tibay matapos mapanatili at mapagtagumpayan ang fusion magic ng walang sugat. Sinasabi ni Engolf na ang kanyang baluti ay ginagawang sandata ang kanyang katawan, pinagsasama ang atake at depensa bilang isa na siyang tunay na diwa ng kanyang mana armor. Sa ganitong paraan, muling siyang umarangkada papunta sa kanyang kalaban upang ipakita ang kaibahan ng kanilang lakas. Muling ibigay siya ng isang malakas na suntok habang si Sai ay desperadong umiwas sa makapangyarihang spell na tiyak na magpapahamak sa kanya. Tiyak na lumakas ang lalaki sa harap niya matapos ang 25 taon. Iniisip niya ang isang kontra-atake pero nagdadalawang isip siya dahil hindi pa tapos ang spell at hindi siya kampante na magagawa niya ang ganitong kabal-iwang galaw. Nang makita niyang hindi kumikilos ang bata kahit 1 pulgada, siya ang nanguna at umatake, handang tapusin ang laban. Wala nang ibang pagpipilian, binuo ni Sai ang spell, ngunit kampante si Engolf na kaya niyang manalo laban sa kahit anong spell na kanyang binubuo. Gayunpaman, nararamdaman niya ang kakaibang hangin sa paligid ng bata at kahit nakalahati pa lang ang spell, sinubukan niyang putulin muli ito, pinapaatras ang bata. Sa kabuuan, handa siyang magbigay pa upang manalo sa laban. Sa kanyang gulat, huminto si Engolf sa laban, sinabing tapos na sila sa paligsahan. Naiinis, nagsisimula ng manginig si Sai, nadidismaya na hindi niya napabagsak si Engolf. Tapos na ang pagsasanay at nagsimula ng purihin ng mga estudyante ang matanda sa kanyang galing sa pakikipaglaban na tunay na nakaka-inspire sa kanila. Inamin nila ang lakas ni Sai, ngunit malinaw na nalampasan siya ng matanda sa laban na iyon at idinagdag na ang mga santo ng pentagram ay tunay na kamanghamanghang mga bayani. Lumapit ang kaibigan niya at pinuri siya sa magandang laban, ngunit hindi niya masisisi si Sai sa pagkatalo kay Engolf. Nasa malalim siyang pag-iisip, nauunawaan niya na hindi siya maaaring mawasak ng kasalukuyang lakas niya at kailangang pagigihin pa niya ang paggamit ng kanyang void magic at nangangakong magiging mas malakas pa siya. Samantala, mula sa mga upuan, napapansin ni Yuki na walang kahit sino roon ang nakakaalam kung gaano kalaki ang potensyal ni Sai at para siyang tinitingnan bilang isang normal na estudyante mula sa isang espesyal na klase. Habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina, naaalala ni Engolf ang kanilang laban at nais malaman kung ang naramdaman niya sa huling sandali ng paligsahan ay dugo o isang bagay na iba pa. Ngumingiti siya ng bahagya, nararamdaman na matagal na mula nang maramdaman niya ang ganitong lakas at makipagbakbakan sa isang tao. Nakakakilig ang pakiramdam at sabik na siyang mas mapanood pa ang binata. Mag-isa sa kanyang kwarto, umiinom si Engolf ng alak at naaalala ang laban niya sa kanyang estudyante. Matagal na siyang hindi nakipaglaban ng ganito kaganda. Nagulat pa siya na ganoon kalakas at kakayahang mag-cast ng mga spell at makipaglaban ang binatilyo. Gayunpaman, ang pinaka-nakababahala sa kanya ay ang pagnanais niyang pumatay na naramdaman niya sa huling sandali. Kahit siya ay natakot at naaalala niya ang nag-iisang tao na kayang magpasimula ng ganitong damdamin sa kanya. Naaalala niya ang panahon na kaya pa niyang makipagpaligsahan sa taong labis niyang iginagalang. Madalas silang magduwelo at laging nagugulat siya sa mga bagong spell na kayang gawin ng lalaki. Palagi siyang lumalampas sa kanyang mga inaasahan at iyon ang dahilan kung bakit naging mahalagang karibal niya ang lalaki. Humingi siya ng isa pang laban na ikinalugod naman ng kaibigan niya. Sa kasalukuyan, palaging ngumingiti si Engolf tuwing naaalala ang masayang alaala. Sinusubukan niyang pigilan ang sarili na maging nostalgic matapos uminom ng alak, pinapaniwala ang sarili na hindi na niya maaaring ibalik ang nakaraan at gawing maganda ang isang maganda sanang wakas. Gayunpaman, sapat na ang laban niya sa estudyante para muling pumurol ang kanyang dugo. Uminom siya ng isa pang baso ng alak, iniisip kung gaano kasaya ang makipagpalitan ng suntok muli sa estudyante. Samantala, si Sai ay nasa malalim na kagubatan at naghahanap ng lugar na dati niyang pinapraktisan. Ilang sandali ang lumipas, natuklasan niya ang dungeon na perpekto para sa kanyang pagsasanay. Tinatanggap niya na hindi na siya karibal ng matandang kaibigan at kung nais niyang maghiganti at manalo laban sa kanya, kailangan niyang mag-ensayo ng husto mula ngayon. Pumapasok siya sa loob ng kuweba at agad nararamdaman ang larangan ng grabidad na nagpapahirap sa kanyang mga hakbang. Naalala niya kung gaano kalakas ang mga suntok ni Engolf na pagtanto niya na dapat niyang bigyang pansin ang pagpapalakas ng kanyang katawan para kayanin ang isang suntok mula sa matandang lalaki. Kapag nakipaglaban siya ng harapan, magagamit niya ang spell na pinag-aaralan niya at mananalo laban kay Engolf. Nakarating siya sa bahagi ng dungeon kung saan nagtitipon ng mga hayop at naghahanda para sa isang matinding laban. Pagkatapos ng 3 araw, naiisip ni Yuki na kakaiba na hindi pa bumabalik si Sai sa kanyang dorm matapos ang paligsahan. Nakikita niya si Matt na naglalakad sa pasilyo, nababahala at nababato na hindi niya kasama ang kanyang master para pasayahin siya. Pagkatapos ay nakita niya ang babae at nakilala siya bilang isa sa mga tagahanga ng kanyang master. Agad siyang napalingon at nang tanungin tungkol sa lokasyon ng kanyang amo, sinabi niya na hindi rin niya alam pero narinig niya na pumunta ito sa silangang gubat upang mag-ensayo.
Nang marinig ito, agad na tumalikod si Yuki at tumakbo pabalik sa kabilang direksyon at nagpapasalamat sa binata na akala niya ay isang tunay na masigasig na tagahanga. Pagkatapos, dumating si Yuki sa kagubatan kung saan huling nakita si Sai. Nagtataka siya kung paano nalaman ng batang lalaki ang tungkol sa nakatagong dungeon at napagtanto na iisa lang ang dahilan. Parang imposibleng pakinggan pero maaaring si Sai ay si Sato. Mahigit isang buwan na ang nakalipas, binigyan siya ng lihim na utos at ito ay ang imbestigahan ang sino mang maaaring si Sato na nakasuot ng maskara at si Sai ay kabilang sa listahan. Nagtataka siya kung sinusundan niya ang tamang tao. Nang gustong maabyutan ng kanyang target, pumasok siya sa dungeon at naaalala ito na kasing brutal pa rin tulad nung una siyang pinadala doon sa isang misyon. Nakatago sa likod ng mga kristal sa kuweba, nararamdaman niyang nagbago ng lubusan ang kanyang aura na halos naipatay na niya ang lahat ng mga halimaw sa loob mag-isa. Ang kanyang pagbabago ay lampas sa lahat ng kanyang naisip at nagsimula siyang makaramdam ng takot. Sa labas ng kuweba, nagulat siya sa kanyang amo tungkol sa progreso ni Sai, idinagdag na kung magpapatuloy siya sa matinding pagsasanay, sa huli ay mararating niya ang lakas ng pagbabalot. Tinanong ng babae sa kabilang linya kung may pagkakataon bang si lalaki ay si Sato. Tumigil sandali si Yuki at tiniyak na napakataas ng posibilidad. Ngumiti ang babae at binaba ang tawag, sa wakas ay humarap sa mga tagasunod niya. Nakikita natin si Claudia na nakatayo sa harap ng kanyang mga tagasunod, sinasabi na lahat ay ayon sa kalooban ng Diyos. Samantala, sa loob ng dungeon, napapalibutan si Sai ng lahat ng halimaw na kanyang napatay. Tapos na siya sa kanyang pagsasanay at tiwala siya na ngayon ay matatamaan niya si Engulf. Sa kanyang opisina, tumunog ang telepono ni Wako. Nagtataka siya kung sino ito at sinagot niya. Sa kabilang linya, naririnig niya ang boses ni Engulf at nagsisimula siyang kabahan sa iniisip na problema na maaaring marinig niya. Tinanong niya ang lalaki kung ano ang kanyang alalahanin. Inutusan niya siyang tungkol sa nakaraan ni Sai at nagsinungaling siya ng isang kwento dahil hindi niya masabi na si Sai ay si Sato talaga. Ito ang nagpapasakit sa loob ni Wako pero tiyak na mamamatay siya kung ilalantad niya ang tunay na pagkakakilanlan ng estudyante. Samantala, nararamdaman ni Engulf na may tinatago ang kanyang kaibigan mula sa kanya. Hindi pa rin niya ito mapapatunayan ngayon pero may tinatago talaga si Wako. Bigla na lang may liham na ipinasok sa ilalim ng pinto niya at nagtatanong siya kung sino ang maaaring nag-send nito. Binubuksan niya ang liham at nagulat sa nilalaman nito. Puno siya ng matinding galit. Sa isang alaala, pinag-uusapan nila ni Sato ang pagtulong nito sa pagliligtas ng kanyang bayan na binabayo ng atake. Nangamba, tinanong ni Engulf kung posible bang mapagtagumpayan ng kanyang kaibigan ang isang dungeon na hinihiling ng bansa. Hindi talaga pinapahalagahan ni Sato ang mga nakatataas na nag-utos sa kanya sa misyon na iyon at ang gusto niya lang ay makasama ang mga taong tunay na nangangailangan nito. Natawa si Engulf sa kabutihan ng kanyang kaibigan, iniisip na madali siyang maaaring samantalahin dahil dito. Nakikita niya na pinagmamasdan ni Sato ang paligid at sinabi na ang lugar na ito ay napakaganda. Ibinili niya ng may pagmamalaki na tinatawag itong Kells Hill at ito ang pinakamagandang lugar sa paligid para panoorin ang paglubog ng araw. Batay sa sagot niya, kitang-kita ng kanyang kaibigan na mahal niya ang lugar na ito. Pinagtibay niya ito, sinabing gusto niyang maging mas malakas hindi lang para sa kanyang bayan, kundi pati na rin sa mga lugar na nanganganib dahil sa mga dungeon. Gaya ni Sato, gusto niyang iligtas ang maraming tao hanggat maaari. Nagulat siya nang mangako si Sato na makikipagtulungan sa kanya dahil nagpasya na siyang maging mas matatag. Pagkatapos nilang magkaisa sa pangakong pagtutulungan, magtatagpo sila sa burol tuwing may libreng oras upang subukin ang kanilang hangganan. Ngunit isang araw, pag-uwi niya sa kanyang bayan, nasusunog na ito at nasa gitna nito ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, si Sato. Nang may panginginig na kamay, nangakong hindi niya isasali ang iba pang mga santo ng pentagram sa kanyang paghihiganti at siya ang magtatapos kay Sato. Samantala, balik na si Sai sa akademya matapos ang kanyang masusing pagsasanay. Inaasahan niyang makipaglaban muli kay Engulf at sa pagkakataong ito, siguradong mananalo siya. Bigla siyang narinig ang boses ni Matt sa kabilang dulo ng pasilyo. Nakikita niya ang batang sobrang excited makita siyang muli. Napapansin na nagmamadali si Matt na makipag-usap sa kanya kaya tinanong niya kung ano ang mahalaga. Pagkatapos ay ibinibigay sa kanya ng batang lalaki ang isang liham mula sa punong guro at agad niya itong binabasa. Isang alon ng gulat ang bumalat sa kanya. Binabaluktot niya ang papel at umalis, iniwan si Matt na naguguluhan sa kanyang reaksyon. Samantala, pinapanood ni Yuki sila mula sa malayo. Sa burol ng Keld, matiyagang naghihintay si Engulf kay Sai hanggang sa dumating siya. Ipinapakita ng punong guro na alam na niya ang tungkol sa tunay niyang pagkakakilanlan at tinawag niya siya dito upang tapusin na ang kanilang alitan at tuluyang siyang patayin. Lubos sa pagkasuya, sinasabi ni Sai ang parehong bagay na nais siyang wasakin ng kaibigang pinakatiwalaan niya. Habang naghahanda sila sa nalalapit na laban, tinanong ni Sai kung paano nalaman ni Engulf na siya ay Sado. Ayaw niyang sagutin ang tanong niya at tinatanggal ang mga santo sa pentagram ng kanyang plano, sinasabing ang laban na ito ay personal na vendetta niya laban dito. Inaalala ang nakaraan, niyayakap niya ang kanyang mga ngipin at nangakong hindi niya ito kailanman pagpapatawarin.
Sagot ni Sai ang parehong bagay na nagbabalik ng kanyang galit. Sinisimula ni Ingolf na i-activate ang kanyang armor at muling binibigyang diin na nilalabanan ng kanyang mana armor ang anumang uri ng atake, maging ito man ay pisikal o mahika. Sa ganitong paraan, tiniyak niya sa kalaban na wala na itong pag-asa manalo at binato ng isang suntok na sapat upang sunugin ang isang buong kagubatan. Inaasahan niya ang gagawin ni Sai dahil noong huling paligsahan, ang tanging nagawa lang niya ay umiwas at kung ganoon pa rin, plano niyang magpasabog ng panibagong shockwave. Ngunit nagulat siya nang sumugod siya ng diretso at pinawalang silbi ang kanyang atake gamit ang kaparehong lakas na suntok. Ang epekto ng kanilang mga atake ay nagdulot ng isang pagsabog. Nababahala si Sai na hindi man lang naabot ng suntok niya ang kalaban niya. Samantala, napapansin ni Ingolf na may nagbago sa mga atake ng bata at mas naging matindi pa ito kaysa dati. Nababahala rin siya na matagal na siyang nagsasanay at nabigla ng mapagtanto niya na kinopya at ginamit laban sa kanya ang kanyang mana armor. Tinuturing niya ang kalaban niya na kawawa at sinasabi na naisip na niya na ang kanyang void magic ay tungkol sa pagkopya ng mga spell ng iba. Kahit na na-master niya ito, tinuturo ni Ingolf na ang peke ay peke lang at isang murang paraan at hindi siya maaapektuhan ng mahika. Sa pagtingin niya pabalik, aminin niyang dati ay hinahangaan niya si Sai, pero ngayon, hindi na siya katulad ng dati. Bukod dito, hindi kailanman masisira ng binata ang kanyang mana na baluti. Naiinis, ipinaliwanag ni Sai na hindi lang tungkol sa pagkopya ang kanyang void magic. Upang mas maipakita ito, iniisip niya ito sa kanyang isipan at sinusubukang ipakita. Inaalala ng punong guro na ito marahil ang hakbang na sinubukan niya sa huli ng paligsahan na parang ang kanyang pinakamatinding galaw. Sa kabila nito, para sa kanya, walang magiging epekto ito dahil walang kilalang spell na nakabasag sa kanyang armor at nakapagpatumba sa kanya. Muling siyang umatake kay Sai, ngunit sa kanyang labis na pagkabigla, naputol ang kanyang armor sa kontra-atake ng batang lalaki. Dahil dito, nasugatan siya at nabigla sa nangyari. Sinasabi ni Sai na ang void magic ay hindi lang basta panggagaya at humahawak siya ng espada na apoy na lalong ikinagulat ng kanyang kalaban. Pinapakita niya na ang tunay na diwa ng void magic ay ang paglikha sa pamamagitan ng imahinasyon at pakiramdam ng lakas nito na dumadaloy sa iyong mga ugat. Nabigla si Ingolf nang mapagtanto na ang batang lalaki ay nakagawa lang ng isang espada na apoy mula sa kanyang imahinasyon. Tinitiyak ni Sai na ang kanyang taybak ay partikular na ginawa upang tumusok sa kanyang mana at wala ito sa kahit saan pang lugar kaya nangangahulugan lamang ito na ito ang kanyang orihinal na mahika. Inilaklak ng galit ni Ingolf ang kanyang kamao, iniisip kung paano nakatagos ang apoy na espada sa kanyang mana na baluti at nakasugat sa kanya. Nakikita siyang naguguluhan, ipinaliwanag ni Sai na ang kanyang armor ay hindi talaga ganon ka-impenetrable at hindi nito kayang harangin ang bawat atake, at sinasabi na mayroong isang blind spot sa kanyang magic. Ipinaliwanag niya na dahil ang kanyang katangian ng mahika ay nagko-convert ng mana sa metal at ang metal ay hindi talaga ganap na hindi matatablan. Nabigla sa pagkakatuklas niya, tinanong ni Ingolf kung paano niya nalaman ang lihim ng kanyang spell. Sabi ni Sai na ginamit niya ito sa lalaki ilang sandali lang ang nakalipas at para maulit niya ang spell, kailangan niyang maintindihan kung paano ito ginawa. Kaya't gumawa siya ng isang napakataas na temperatura na apoy na espada na kayang tunawin ang metal. Nawala sa salita si Ingolf, hindi siya makapaniwala na sa wakas ay napabagsak ng isang bagay ang kanyang mana armor na nakayanan ng napakaraming spell. Nagtataka siya kung gaano ito kainit para matuno ang kanyang armor. Hinahayaan niya ang lalaki na tanggapin na hindi na niya mapipigilan ng mga atake. Inis na nakangangalit ang ngipin, sinasabi ni Ingolf na huwag niyang maliitin ang kanyang lakas dahil hindi pa siya panalo at nagsisimula pa lang ang kanilang laban. Pagkatapos ay umatake siya kay Sai na agad namang tinanggihan ang kanyang atake gamit ang kanyang espada. Ang pagtama ay nagdulot ng malaking pagsabog na nagtulak kay Ingolf pabalik. Nakikita ang inis ng kanyang kalaban, ipinaliwanag niya na kayanan niyang basahin ang kanyang mga galaw ngayon dahil emosyonal siya. Sinasabi niya na hindi pa rin siya nagbago at palaging nakikita ang kanyang mga galaw kapag siya ay nasa ilalim ng matinding emosyon. Parang sinadya, naiinis siya at walang pag-iisip na umatake kay Sai. Tumatakbo ang bata sa kanyang atake, ngunit hindi masyadong malalim si Ingolf sa kanyang galit kaya wala siyang nakikitang kabuluhan. Nabubuo siya sa galit, inaakusahan si Sai na sinunog ang kanyang bayan hanggang sa maging abo 20 taon na ang nakalipas. Nagulat si Sai nang marinig ito mula sa kanya, ngunit pinili nitong umiwas muna sa kanyang atake, nagtapon ng usok upang mapadilim ang paningin niya sa susunod nitong pag-atake. Nabigla ang punong guro nang mapansin niyang nakatutok ang isang espada sa kanyang lalamunan. Hindi siya makakilos dahil isang maling hakbang lang ay maaaring pumatay sa kanya. Sa puntong ito, tinanong niya si Sai kung bakit siya nagtaksil sa kanya. Nagtitiwala siya sa kanya bilang kaibigan. Siya ang isang taong pinahalagahan niya, ang kanyang mabuting karibal. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha, nasasaktan na ang kanyang kaibigan ang siyang nagdulot sa kanya ng ganitong sakit. Nang papalapit na sana si Sai sa pagsasalita, isang palaso ang tumusok kay Ingolf, nagulat siya. Nahulog ang lalaki sa lupa na walang malay. Tumingin siya pataas at nakita si Claudia na may dalang pana, malinaw na siya ang salarin sa atake kay Ingolf. Dahil malapit nang malaman ng matandang lalaki ang kanilang mga lihim, kailangan niyang alisin siya sa laro.
Pagkatapos, binati niya si Sai bilang Seido, alam ang tunay nitong pagkakakilanlan. Gusto niyang habulin siya, pero hindi pa ito ang tamang oras, ipinapangako na ang tunay na kasiyahan ay malapit nang magsimula. Biglang gumalaw ang katawan ni Ingolf na kontrolado ni Claudia na utusan siyang patayin si Sai. Dumating si Yuki at iniulat kay Claudia na handa na silang umalis. Naglilito si Sai kung bakit nag-uulat ang babae sa Saintes at napagtanto niyang alipin niya ito. Pagkatapos, umalis si Claudia at pinayagan ng dalawang matandang kaibigan na magpatayan. Nagsisigaw si Sai matapos niya, nais siyang pigilan sa pag-alis, ngunit hindi papayag si Ingolf. Malinaw na nasa ilalim siya ng hypnosis ng Saintes at hindi na nasa tamang pag-iisip. Alam niyang malakas ang epekto ng hypnosis dahil nagamit na niya ito dati sa tauhan ni Wako at kinuha lang niya ito mula sa orihinal na mahika ng hypnosis ni Claudia. Kung ito ang ginamit niya laban kay Ingolf, magiging napakahirap nitong harapin. Gayunpaman, wala siyang magagawa kundi magpatuloy. Sinabi niya sa sarili na manatili sa kanyang naunang plano na basahin ang galaw niya at tumugon sa lahat ng atake. Tumakbo ang lalaki papunta sa kanya at nagulat siya na naging hindi mahuhulaan at mas mabilis siya. Dahil dito, natangay siya at halos makaiwas sa atake. Napapansin din niya na siya ay lumalakas at ang kanyang mga kalamnan ay parang sumisigaw sa laki. Narealize niya na marahil ginamit ni Claudia ang kanyang hypnosis para alisin ang limiter ni Ingolf na subconscious na pumipigil sa kanyang lakas. Naiisip si Claudia, hindi niya maiwasang sampay ng babae dahil sa galing niya sa kontrol sa isipan. Naitulak pa niya ang bilis ng lalaki at kailangang unahin yon. Ingolf mabilis na umatake muli at sinaktan ang kanyang mga binti upang mapigilan siya. Ngunit, hindi mapipigilan ng lalaking parang baliw na muling umatake. Parang hindi siya nakakaramdam ng sakit at nakatutok lang sa pag-atake sa kalaban na may isang layunin sa isip. Ngunit biglang sumakit ng walang kontrol ang ulo ni Ingolf at unti-unting nawawala ang miasma sa paligid niya. Nagtataka si Sai kung nabigo ang hypnosis sa paraan ngunit sigurado siyang hindi magpapaloko si Claudia sa kanyang mahika. Kung plano niyang gamitin si Ingolf, sisiguraduhin niyang perpekto ang bawat detalye. Iniisip ang lahat ng ito, may hindi nagtutugma. Hinigpitan niya ang pagsusuri nang makita na nagsisira ang magic armor ni Ingolf at binigyan siya nito ng pagkakataon na umatake at itulak ang kanyang espada papunta kay Ingolf, tinusok ang matibay niyang armor gamit ang isang shockwave. Ang banggaan ay nagdulot ng isang pagsabog ng lakas na sa huli ay nakalalaya kay Ingolf mula sa spell ni Claudia. Tinatanggap niya ang kanyang pagkatalo at sinasabi sa kanyang kaibigan na talaga namang nagpapasaya sa kanya ang makipaglaban sa kanya. Sa huli, napagtanto niya na hindi si Sai ang nagpasabog ng kanyang bansa. Nagulat si Sai nang marinig ito.